Kakaiba ang birthday gift na tinanggap ni Molly mula kay Brylon. Isang gold-plated na bracelet. Ang note na kasama niyon, "If you keep this, love mo rin ako at magsyota na tayo. If you don't want to, then just return it to me." Bagamat may konting pagtingin sa kaklase, nainis si Molly sa paraan ng panliligaw nito. Ibinasya niyang isoli ang bracelet. Pero bakit parang bulang naglaho ang alahas at hindi na niya makita? "Mga ilan ba kasing kaklase mo ang darating?" "Konti lang, Mami." "Ilan ba yung konti?" "About..." Itinukod ni Molly ang kanang hintuturo sa ilalim ng baba at saglit na nag-isip. 20 plus lang siguro. Mantik nang nabitiwan ni Aling Ludi ang malaking kutsarang kahoy na ginagamit sa panghalo ng butter na gagawing cake. Mga 20 plus lang, halos magsalubong ang mga kilay na panggagagad ng maputi kaysa karaniwan na ginang. "Nilalang mo yun, sa kakaunti bang tawag mo ron?" Medyo mataas ang tinig na sabi nito. "Estimate nga lang yun, Mami. Paano kung magsama pa yung mga iimbitahan ko, saka yung mga teachers ko? Hindi ka na lang maghahanda sa birthday mo." "Mami naman," nagpapadyak sa sahig si Molly. "Ano ba yung kay aga-aga niyong pinagtatalunang mag-ina?" Bungad ni Mang Jose na kagigising lang. Kung ganoong kumpleto sa tulog, ay hindi halos mahuhula ang magsisingkwente na ang lalaki. Maaliwalas ang mukha nito at halatang napahinga ng gusto. Linggo kasi at hindi kailangan gumising ito ng maaga at magmadali para pumasok sa opisina. Ang mami kasi daddy, parang nagsusumbong na sabi ni Molly sa ama. Hindi marunong tungpad sa pangako. Diretso sa lababo si Mang Jose. Inabot sa sabitan ang toothbrush at nilagyan ng toothpaste. Maagap naman si Aling Ludi sa pagbibigay dito ng baso ng tubig. "May naipangako nga ba ako na ipaghahanda ko siya sa darating niyang birthday?" Waring naghahanap ng kakampi na sabi ng babae sa asawa. Oh, sagot ni Mang Jose na di gaanong maibuka ang bibig dahil nagsisimula ng magsipilyo. "Kita mo na, Mami," ani Molly na malakas ang loob sa pagkampi ng ama. "Jose ha?" Waring nananakot na sabi ni Aling Ludi. "Ikaw rin, malaking gastos ang iniisip mo. Ano bang madalas mong itinuturo sa mga anak mo?" Tanong ni Mang Jose matapos makapagsipilyo. Magkaroon ng pagpapahalaga sa pangako. Ani Molly na siyang nakangiting sumagot habang nakatingin sa ina. "Kaya Mami, to pa rin mong pangako mo. Tapos another handa na naman sa dibdib mo." Parang nagre-reklamong sabi ni Aling Ludi. 2 years pa naman ang layo nun," sabi ni Mang Jose. "Bahala kayo. Sige." Pagpapatianod na ni Aling Ludi. "Yehey!" Tuwang sigaw ni Molly. "Sasabihin ko ng barkada ko na tuloy ang birthday party ko. Saka yung crush niyang si Eric, sasabihan din niya." Tudyo ni Marty na bunsong kapatid ni Molly. Kapapasok lang nito sa kusina at hula ni Molly ay galing magbike base sa jogging pants na suot. 11 years old lang si Marty. "Marty ha?" Pandidilat ni Molly sa kapatid. "Talaga naman natatawang sabi ni Marty na naglabas ng pitsil ng orange juice mula sa ref. "Nakita ko ngang nakasulat sa notebook mo." "Marty!" Nagbabanta ang tinig niya. Ayaw niyang marinig ng mga magulang ang sasabihin ng kapatid. "Anong nakita mong nakasulat sa notebook ng ate mo?" Gustong malaman ni Aling Ludi na bahagyang kumunot ang noo. "Nakasulat dun, Mami." Umakto siyang susugurin ng kurot ang kapatid. Nagtatawang tumakbo si Marty habang dala ang baso ng orange juice. "Hindi ka imbitado sa birthday ko." Inis na lang na sigaw niya. Naiinis pa rin siya nang pumasok sa sariling silid. Pero inis na dagling napawi nang maalala niya si Brylon. Bistadong-bistado pala siya ng bunsong kapatid. Kung bakit naman kasi kapag wala rin lang siyang magawa o kaya tapos lang gumawa ng mga assignments, naiisipan niyang isulat sa notebook ang "I love you, Brylon." Naupo siya sa kama at sumandal sa headboard. Niyakap niya ang balahibo yung stuffed toy na lagi niyang katabi sa pagtulog. Dilaw at puti ang kulay ng stuffed toy na iyon, na ang mukha ay sa isang maamong rabbit. Sa pagkakatitig sa kisame, parang nakikita niya ang mukha ni Brylon. Bilugan at waring laging nakangiti ang mga mata. Makinis ang balat nito at wala ni isang tagihawat. Isang bagay na pinagtatakha ng karamihan sa mga kaklase niyang lalaki ay tagihawatin. Makipot at manipis ang mga labi ni Brylon na dapat makapagbibigay dito na ng anyong tila isang babae. Ngunit na kontra sa pagkakaroon nito ng makapal na kilay at bahagyang chinitong mga mata. Kay gwapo talaga ni Brylon. Hindi magtataka kung matutuklas ang hindi lamang siya ang may lihim na crush sa kaklase. Sabi ng iba,
ay nakasisira raw sa pag-aaral ang matutong umibig ng maaga. Naisip niyang sa kaso niya hindi iyon totoo, manapay nagiging inspirasyon nga niya. Katunayan ay matataas ang grades niya at isa siya sa nabibilang na matalino sa kanilang klase. Gusto kasi niyang ma-impress si Brylon, most of all. Pero syempre importante rin sa kanya ang matuwa ang mga magulang. Lately napapansin niya nagiging malapit sa kanya si Brylon. Huwag hindi sila magkasalubong ay paraming nakabati at parang may ekstrang ngiting inilalaan sa kanya. Ngayon kapag naiisip niyang magiging bisita niya si Brylon sa birthday party niya, ay parang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ano kaya ang pakiramdam nang isinasayaw ng sweet ni Brylon? Talaga, Molly? Excited na tanong ni Richelyn. Sabi ng oo ay. Nakukulitan ngunit nakangiting sagot niya. Pang-ilang pagkukumpirma na iyon ng kaibigan. Tuloy na tuloy ng birthday party ko. Kinilig si Richelyn. Ayos, sabi nito. Yug-yoga na naman. Bagya pa itong pumormang sumasayaw. Napatingin tuloy ang ibang mga estudyanteng nasa di kalayuan. Nasa lilim sila noon ng isang malagong punong kahoy na nasa ilalim at may mga sementong upuan. 6:30 pa lamang at hindi pa nagsisimula ang flag ceremony. Pwede magsama, Molly? Si Christine naman ang nagtanong. Sa kanilang apat na magkakasama, bali si Christine ang kapartner ni Richelyn. Ang kabarbs naman niya ay si Maricar. Nahulaan agad ni Molly na ang gustong isama ni Christine ay ang nobyo nito. Nag-aalangan siya sa pagsagot. Pwede naman, sabi niya pagkuhan. Huwag nga lang yung Juan, magaslaw, parang nasaktan na tanong ni Christine. Hindi naman ganon. Agap ni Maricar na noon lang sumabad, bagamat kanina pa nakikinig sa usapan. Ang ibig sabihin ni Molly, huwag showy. Yun, sigunda niya. Ganun na, alam niyo kasi hindi pa rin okay sa daddy at mami ko na makipagnomyo sa age natin. I understand, nakangiti ng sabi ni Christine. Simple lang kami ni Joey. So sa darating na Sunday na, si Richelyn ulit. Nag-indipataka ng mga teachers. Si Miss Tuwadlis lang. Yun lang ang kabibes nating mga estudyante. Oo nga, hindi tayo maiiling doon. Sa mga kaklase natin, sinong inimbita mo? Tanong naman ni Maricar. Yung mga kabibes lang din natin, about 15 siguro. Nanunod yung tanong ni Christine. Alam na niya kung sinong tinutukoy ng kaibigan. Open secret sa kanilang apat na crush niya ang lalaki. Pero hindi lumalabas sa kanilang apat ang sekretong iyon. Nahihiya nga akong imbitahin eh. Nangingiting sabi niya. Di bali sabi ni Maricar. Kami na lang ang magsasabi. Kailan? Nag-aalalang tanong niya. Don't worry, natatamang sabi ni Maricar. Hindi darating ang sign na hindi ko nasasabi. Hindi ko malilimutan dahil alam ko namang hindi matutuloy ang party kung wala siya. Tawanan sila. Noon nila narinig ang bell. Tandang pipila na sila para sa flag ceremony. Hindi niya inaasahan ang paglabik ni Brylon habang nag-gardening sila ng hapong iyon. Ini-inspection nito ang tanim na pechay sa kanyang plat nang lumapit ang lalaki. Happy birthday in advance, anito sa likuran niya. Gulat na napalingon siya. Kahit hindi pa niya nakikita na si Brylon ang nagsasalita, ay alam na niyang ito ayun. Sinabi niya ng puso niya, base sa mabilis na pagpintig niyon. Napatayo siya buhat sa pagkakatalong ko sa harap ng plat. Nilingon niya si Brylon. Kahit informa ang suot nito, ay matikas na matikas pa rin ito sa tingin niya. Magandang magdala ng uniforme si Brylon. Malinis, may hawak itong pandilig ng halaman. Paano mo nalaman? Kunway kaswal na tanong niya, bagamat pakiramdam niya ay kumakabod ang dibdib. Ganon naman lagi ang pakiramdam niya tuwing lalapitan at kakausapin ni Brylon. Sinabi ni Maricar, nakangiting sabi ni Brylon. Gustong mapangiti ni Molly. Maaasahan talaga ang kaibigan niya. Magkakaroon daw ng happening sa inyo. Waring magkukumpirma ni Brylon. Medyo, sa Sunday ng hapon. Bongga siguro. Hindi naman, tayo-tayo lang. Napansin niyang nakatingin sa kanila si Sabrina. Isang kaklase niya bagamat di niya masasabing kaibigan, ay madalas naman niyang kabatian. Ipinaaalala niya sa isip na imbitahin din ito bago dumating ang birthday party niya. Iniba nito ang tingin ng magtama ang kanilang mga mata. Saan nga yung sa inyo? Tanong ni Brylon. Number 15 Del Pilar Street. Madali lang palang hanapin. Huwag na. I mean para hindi ka na maghanap. Dito ka na lang pumunta sa school sa Sunday. About 5 o'clock. May darating dito ang jeep na kakaunin lang kayo. Napapatang sabi ni Brylon. Nilingon ito ang sariling plat at natanaw na kumakaway ang isang kaklase.
Sige, anito nang bumaling sa kanya. Happy birthday na lang uli in advance. Thank you. Kumaway pa si Brylon ang palayo na sa kanya. Gusto niyang sabihing darating ka talaga ha? Pero hindi na niya sinabi. Baka maging giveaway yun sa feeling niya at makahalata ito. Siya na lang ang nag-assure sa sarili na hindi siya mapakali sa pagkakatayo sa may gate ng bahay nila. Bagamat tinatanggap ang mga nagdadatingang bisita, ay halos hindi naman rumistro sa isip niya kung sino na ba ang mga iyon. Basta ang sigurado siya ay kumpleto na sa loob ang barkada niya. Kumakain at nagsasayawan na. Paro at parito ang tingin niya. Sinasala ang mga taong nasa loob na. Baka naroon na si Brylon at hindi lang niya nakita. Pero imposible naman dahil nakaabang nga siya rito sa gate. At imposible namang tumuloy iyon ang hindi man lang siya babatiin. Kaya sa labas na lamang siya tumingin. Sinasala niya ang bawat taong magdaan. Hinahabol lang tingin ang mga sasakyan. 5:30 na. Nasaan na ba si Brylon? Bakit wala rin sa school nang sumundo ang jeep ng tiyuhin niya? Gusto na niyang maiyak sa depresyon. Iinjanin pa yata siya ni Brylon gayong ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit pinilit niya ang inanabigyan siya ng party. Sinulya pa ng suot na relo. 5:38. Darating pa ba si Brylon? Happy birthday, beautiful. Tuwang nagtaas siya ng tingin. Kilalang kilala niya ang boses ni Brylon. At naroon na nga ito sa harapan niya. Nakangiting niya abot ang regalong nababalot ng kulay pink at may ribong puti sa ibabaw. Parang gustong mawala sa lugar ang puso niya sa sobrang katuwaan. Gwapong-gwapo si Brylon sa formal na kasuotan at halos hindi na masasabing 17 lamang. For you, sabi uli ni Brylon na itanspa ang regalo na nasa maliit na kahon. Ang ganda-ganda mo ngayon. Aywan lang niya kung nag-blush siya. Pakiramdam niya yung nag-blush na nga siya, pero alam niya nagsasabi ng totoo si Brylon. Dahil kaninang bago siya bumaba silid, ay beses siya nagpaikot-ikot sa salamin. Bumagay sa kanya ang kulay yelo na bestidang ipinatahi ng mami niya sa isang sikat na dress shop sa kanilang lugar. Formal ang style niyon, mamahalin ng tela, bilog ang leeg, ngunit hindi naman malalim ang tabas. Waring mga petals ang maikling sleeves, gawa sa organdy at kakulay din ng bodice. Pati ang buhok niya ay nakastyle. Iniayos ng isang pinsan niyang kumukuha ng hairstyling. Iyon na rin ang naglagay ng kanyang makeup. Dalagang-dalaga ng anak ko ah. Biro pa nga ni Mang Jose sa kanya kanina. Baka nga maniwala yan at maisip na pwede na siyang paligaw. Nakairap namang sabi ni Aling Ludi habang iniaabot sa kanya ang katarnong sapatos ng kanyang gown. Natural lang naman sa isang babayang maligawan, di ba mami? Nanunod yung sabi niya. Yun ang ibang kaklase ko yung may VF na eh. Oy, Molly, namumulagat na sabi ni Aling Lodi. Huwag na huwag kang makakagaya sa kanila. Nakita niyang nakatawang kumindat sa kanya ang awa. Natawa na rin siya. Don't worry, mami. Aniya habang isinusuot ang sapatos. Hanggang crushes lang ako. At ngayon ay narito ang crush niya. Sa kabila ng ingay at kaguluhan sa loob, ay waring sila lang ang tao sa mundo. Magkatitigan at waring walang masabi sa isa't isa. Shall we go inside? Tanong niya kay Brylon. Wala sa Yoob, nayakap niya sa dibdib ang regalo nito. Wala ba muna akong kiss? Maang nanapatingin siya sa binata. Ang samalubong nitong tingin ay lalong nakapagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Nakangiti ito na tila nanunodyo lamang, kaya hindi niya matiyak kung seryoso ito sa sinabi. Ang alam ko, pag birthday ng isang tao, binabati siya sa paraang paghalik. Parang gustong maparalisa ang katawan niya. Nang wari hahalikan nga siya ni Brylon o Molly si Mang Jose. Nakangiti habang palapit sa kanila. Aywan lang niya kung sino sa kanila ni Brylon ang mas nabigla. Napatda si Brylon sa kinatatayuan. Hinahanap ka ng mga bisita mo sa loob ah. Sabi ni Mang Jose nang nasa harapan nila. Papunta na nga ho kami ron, Daddy. Sabi niya. Wala naman na sigurong darating. Sumulyap si Mang Jose sa labas ng gate. Ako na lang ho yata ang latecomer, ani Brylon. Kasi na may hinintay ko pang brother ko na may dala ng car namin. Siya nga ho pala, si Brylon, Daddy. Pagpapakilala niya, kaklase ko. Kahit noon palang nakaharap si Brylon, waring na may rekognishong nabasa si Molly sa anyo ng ama. Naisip niyang natatandaan ito marahil ang sinabi ni Marty tungkol kay Brylon. How are you, young man? Ani Mang Jose na inilahad ang kanang kamay. Nakipagkamay si Brylon. Fine, sir. And how old are you? 17 ho. At nagmamaneho ka na. Hindi pa ho. Hindi pa ako pwedeng bigyan ng lisensya.
Kaya nga nagtataka nang sabihin mo kanina na hinintay mo pa ang kotse na ginamit ng brother mo. Siya ho naghatid sa akin dito. Ba't di mo papasukin? Umalis na ho. Babalikan na lang daw ako mamaya. Ganun ba? O itay na kayo sa loob. Kanina pa nagkakasayahan. Sama-sama na silang pumasok sa kabahayan. Sa salas mainit na nga ang sayawan. Disco ang music. Pasingit-singit lamang ang maid at ilang kamag-anakan ni Molly na may dala ng mga drinks at pagkain. Nasulyapan niya si Christine na kasayaw ang nobyong si Joey. Kumawa ito sa kanila at ginanti niya. Si Mark ay nakita niyang kumukuha ng finger foods sa isa sa mga nagsiserve. Ang mami, daddy, tanong niya sa ama. Nasa backyard yata. Tinutulungan ang tiya Concha mo sa pagbabarbecue. Ipapakilala ko lang si Brylon, daddy. Go ahead. Minasyon na niya si Brylon na sumunod sa kanya. Nakasingit lang sila sa mga sumasayaw sa sala para makarating sa likuran ng bahay. Join us, sigaw ni Christine dahil malakas ang music. Mamaya na lang, ganting sigaw niya. Kahit pawisan, maganda pa rin at kagalang-galang tingnan ng mami niya habang hinaharap ang niluluto sa barbecue grill. Sama-sama yung pork chicken at hotdog. Napalingon si Aling Ludi ng palapit na sila. Si Aling Concha na nagbabalot ng aluminum foil ng mga niluto ng barbecue ay napatingin din. Mami, I'd like you to meet Brylon, one of my classmates. Sabi niya na itinuro si Brylon. Pares ng reaksyon ng daddy niya kanina. Ganon din ang rumisto sa mukha ni Aling Ludi. Natapokot pa nga si Molly nang sabihin itong, siya ba? Mabubuko siyang tiyak ni Brylon na kilala na ito sa bahay nila. Pero hindi naman nagkatotoo ang takot niya dahil iba ang sinabi ni Aling Ludi. Ikadarating lang yata niya ito. Pakainin mo muna siya. Yes, mami. Umaling siya sa tiyahin. Eto naman si Tita Concha, Brylon, elder sister ni Mami, sa kabilang block ang bahay nila. Bahagyang yumukod si Brylon, ngumiti naman si Aling Concha. Paragasang lumapit si Marty at halos hindi nila namaya ang bilis ng kamay nito nang kumuha ng isang iniihaw pa lamang na hotdog sa stick. Hi Brylon, anito nang patakbo na uling paalis. Kilala mo ako? Nakangiting tanong ni Brylon. Siyempre, aning Marty na huminto at kumagat ng hotdog. Pagkaway tumingin kay Brylon. Youngest brother ko, ani Molly ni bahagyang kinakabahan. Ipapahamak pa yata siya ng katabila ng kapatid, si Marty. Paano mo ko nakilala, Marty? Tanong ni Brylon na found agad sa bata. Paano sa class picture niyo? Baka naman iniwan mong bukas ang family computer sa kwarto mo. Putol ni Aling Ludi sa sasabihin ni Marty. Bukas nga, babalikan ko Ipinost ko lang. Then balikan mo na. Halata ni Molly, matigas ang utos ng ina. At alam niya, may pagbabanta sa tinig nito kaya marahil nakadetekta rin ni Marty. Kaya nagtatakbo ng umalis. Bye Brylon, anito. Kumaway si Brylon sa bata. Noon lang nakahinga ng maluwag, si Molly. Hula na hindi na bababa uli ng silid si Marty at makakatulugan ng paglalaro sa computer. Wala nang tsansang magkausap pa itong muli at si Brylon. Walang hilig si Marty sa mga okasyong pangmatanda. Let's go inside. Yaya ni Brylon, kumain ka muna. Can we dance afterwards? Sure, sabi niya. Ikaw nubli ang pagkatal ng boses dahil sa excitement. Hanggang ngayon para pa rin siyang nangangarap. Ilang oras nang tapos ang party at mag-aalauna na hindi pa rin siya dalawin ng antok. Para pa niyang nararamdaman ang pagkakahawak sa kanya ni Brylon kanina nagsasayaw sila. Minsan lang sila nagsayaw ng sweet. Paano nga'y puro disco music ang gusto ng mga klase niya. Corny di umano ang sweet. Pero yung mga may nobyo o nobya ay nagpilit na magpatugtog ng sweet at siya nga ay sinayaw ni Brylon. Pakaramdam niya kanina ay nakalutang siya sa ulap. Ini-imagine pa nga niya silang dalawa lang ang naroon. Mabuti na lamang at hindi magkalapat ang kanilang dibdib, kundi maririnig ni Brylon ang bikristong pagtibok ng kanyang puso. Hinayang na hinayang silang matapos ang tugtog at kahit nagsayaw pa silang muli ay hindi na pares ng una. Disko na iyon na magkalayo sila. Minsan pa ay nagpapalitan ng partner. Minsan kasayaw ni si Brylon ay pabirong hinatak ito ni Sabrina at ang kapartner nito ang nakasayaw niya. So far enjoy naman siya nang matapos ang gabi. Lalo na't nang paalis na si Brylon ay bumulong pa sa kanya nang ihatid niya sa may gate. Buksan mo agad ang gift ko ha, anito. Tumangulang siya nang wala sa loob. Mas conscious kasi siya sa pagkakakiskis ng mga braso nila kaya sa sinasabi nito. Ngayon na lang niya naalala ang gift nito. Sana ay bukas pa niya balak magbukas ng mga regalo.
Ayaw niyang maabala ang pagnamnam niya sa mga nakaraang oras ng kasiyahan. Pero ngayong naalala niyang sinabi ni Brylon, interesado siyang malamin kung ano ang regalo nito. Mula sa bunto ng mga regalong tinanggap ay hinanap niya ang mula kay Brylon. Nadaganan na iyon ng 2 kahon na higit na may kalakihan kaysa roon. Nangingiting kinuha niya iyon. Kasi naman ay maliit, naisip niya. Kaya napagdadaganan na lamang. Naisip niya kundi brooch ang laman niyon, fancy kitchen, marahil. Waring kalamkap na ang pagmamahal ang maingat niyang inlis ang wrapper ng regalo. Pinaghirapan niyang tungkabin ang mga scotch tapes para di masira munti man ang papel. Maingat niya yung itiniklop pagkatapos. Ipinatong sa ibabaw ng kasamang ribbon. Pula ang kahon ng regalo. Pares ng lalagyan ng mga kabibiling alaas. Bahagyang kumunot ang noon niya. Kwintas ba ang regalo sa kanya ni Brylon? May pananabik na binuksan niya ang kahon. Ang tumabad sa kanyang paningin ay isang tila gintong bracelet. May ukit na bulaklak at puso ang design. Kilalas na kinuha niya yun at pinaikot-ikot sa kamay. Tunay kayang ginto. Imposible naman. Wala pa siyempreng kakayan si Brylon na magregalo ng ganun kamamahalin. At mayroon man, walang dahilan para si Bia bigyan ng regalong ganun kamahal. Inalis niya ang phone na nakanapapatungan kanina ng bracelet. Nagbabaka sakali siyang may note man lang doon sa pagbati si Brylon. At may nakita nga siyang puting papel sa ilalim. Pero hindi isang simpleng note iyon ng pagbati. Malinaw na malinaw ang nilalaman niyon. If you keep this, love mo rin ako at magsyota na tayo. If you don't want to, then just return this to me. Matagal na niyang nabasa ang sulat ay hindi pa rin niya yun maibaba. Titig na titig siya sa papel na waring tinitiyak na totoo nga ang nabasa niya. Halo ang emosyon niya nang ibalik niya sa sisidlan ang sulat pati na ang bracelet. Love mo rin ako. Nakakasikip ng hininga sa kaligayahan. Nakakakiliti. Nakakataba ng puso. Imagine, love pala siya ni Brylon. Pero bakit ganoong magtapat? Bakit walang preliminaries? At may kondisyon pa? Ganun ba yun kasimple? Nakakainis. Nakakainsulto. Nakakabawas ng tuwa. Kung mahal siya ni Brylon, dapat ay dinaan man lang siya nito noon sa pagpapalipad hangin muna o pagbibigay ng kahit ano pang mahalata niya ang feeling nito. Hindi ganong ora mismo ay parang pinasasagot siya. At kung ayaw, malay niya, baka nakahalata lang si Brylon na crush niya nito o may nakapagtip dito. Gusto siyang syutain ng walang hirap ha. Pas bukas na bukas din, isusole niya ang bracelet na ibinigay nito. Ang ganda, si Maricar. Totoo kaya iyan? Humahanga rin sabi ni Richelyn. Gold-plated. Kaswal niyang sabi upang ipakita sa barkada ang kawalan niya ng interes sa bracelet na pinagkakalgaluhan ng mga iyon. Nasa lilim sila ng paboritong puno noon at hinihintay na mag-ring ang bell. Hudyat ng pagsisimula ng plug ceremony. Pero may iba pa siyang hinihintay. Ang pagdating ni Brylon. Ba't mo isusoli? Nagtatakang tanong ni Christine. Kinuha niya ang note sa ilalim ng kahon. Ipinakita sa barkada. How sweet naman. Kinikilig na sabi ni Maricar pagkabasa ng Nasuswitan mong ganyan? Maang na tanong niya. Naiiba kasi Type, humagikhik pa si Maricar. Basta ako'y naiinis sa sistema niya. Kaya nga isusoli. Humalukip pa siya at bahagyang umirap. Pambihira ka naman, Molly. Ani Richie na mamewang pa. Ayaw mo bagang maging syota si Brylon? Gusto. Gusto pala ba't mo isusoli? Ang linaw-linaw naman ang gusto niyang mangyari. Sa lahat ng barkada niya, si Richie ang pinakaboto kay Brylon, kaya hindi siya nagtatakang ito agad ang nagpipetisyon. Naiinsulto nga ako sa way niya ng panliligaw Para naman akong cheap kung mapapasagot sa ganyang paraan lang, no? Sus pala ito, oo. Tinapik pa ni Richie ang at bahagyang itinirik ang mga mata. Malay mo, kung hindi marunong manligaw yung tao, kung mahiyain o torpe, di nga ba't wala tayong alam na nililigawan niya? Ganyan lang siguro ang alam niyang sistema. Pas dapat munang matutunan niya ng tama. Bahala ka. Nailing na sabi ni Richie. Kaya lang sayang kung palalampasin mo ito. Pambihira ka talaga, oo. Noon puro daydreaming. Brylon. Ngayon namang nagkatotoo ng pangarap niya. Nagpapakipot pa. Ewan. Basta isusoli ko to. Nasa kamay na niya ang kahon ng bracelet at isinara niya iyon. Narinig nila ang bell. Ba't kaya wala pa ang lalaking yun? Takang tanong niya habang iginagala ang tingin sa maluwang na compound. Baka nasense na isusoli mo nga yun.
si Richelyn ulit. Nagkibit siya ng balikat at inilagay na sa bag ang kahon ng bracelet. Nasa loob na sila ng classroom nang dumating si Brylon. Waring nahihiya itong tumingin sa direksyon niya. Tingin niya ay asiwa na kung paano. Naisip niyang natetensyon marahil sa kalalabasan ng panliligaw nito. Itinoon muna niya ang isip sa kinokopya sa blackboard. Mamayang vacant period na niya kakausapin si Brylon. Gustong-gusto na niyang tumayo at iwan si Christine na hindi pa tapos sa kinokopya sa blackboard. Ngunit nahihiya naman siyang magpatiuna sa kantina. Hinihintay ni Maricar si Christine at alam niyang iyon din ang ini-expect nito na gawin niya. After all, lagi silang sabay-sabay magtungo sa kantin tuwing vacant period. Pero bakit kaya wala si Richelyn? Naisip niya. Bakante na ang upuan nito at hindi naman niya napansin na lumabas ito. Hahabulin sina Mrs. Paes sa library at may nalimutan siyang itanong tungkol sa project na pinagagawa sa atin. Pagpapaliwanag ni Maricar, nang mapunang nakatingin siya sa bakanteng upuan ni Richelyn. Pupuntahan na lang daw tayo sa kantin. Sa wakas ay natapos din si Christine sa kinokopya. Nakahinga ng maluwag si Molly. Makakausap na niya si Brylon. May isolinar niya ang bracelet nito. Napamaang siya ng pagdating sa kantin ay makikitang naroon na si Richelyn, kumukuha ng pagkain sa counter at kausap si Brylon. Naisip niyang posibleng sinabi ng Richelyn kay Brylon ang gagawin niya. Kabisado niya ang kadaldala ng kaibigan. Naiiling na pumila na rin siya patungo sa counter. Huling-huli niya nang sumulyap si Brylon sa gawin niya. Nakita niyang may lungkot na bumahid sa anyo nito. Sinabi na nga ni Richelyn, naisip niya. Parang hindi niya kaya makapagtitigan kay Brylon. Naaawa si Rito na kung paano. Iniiwas niya ang tingin. Iginala sa mga pagkain nasa counter. Kakainis ka, Richelyn, sabi ng isip niya. Pakialamera ka talaga. Pagtingin niya ulit sa kausap naman ni Brylon si Richelyn, hanggang sa makarating sa dulo ng counter ang dalawa. Doon nakapwesto ang kahera at nakita niyang si Brylon ang nagbayad. Sa mesa na sila pumwesto ni Richelyn. Si Brylon ay sa isang mesang nasa sulok na pandalawahan lamang. Patalikod ang upo nito sa kanila at tingin ni Molly ay waring lagi itong nakayuko. Nagsisentimiento na agad. Sinabi mo na ano? Paninita niya kay Richelyn. Ang alin? Pagmamaang-maangan ni Richelyn. Alam mo na kung ano nilangka pa niya ng pagkainis ang tono. Okay, sinabi ko na nga. Pag-amin ni Richelyn. Ayaw mo ba niyon? In-inspire na kita sa pagharap sa kanya. Napailing siya, anong sabi? Tanong niya. Kung isasoli mo raw, mamaya na lang uwian para walang makakita. May isang bahagi ng puso niyang kumirot. Parang katapusan rin ang lahat sa kanila ni Brylon ang gagawin niya. Halos hindi niya nabawasan ang in-order na spaghetti. Sinadya niyang magpaiwan ng matapos ang huling subject nila. Nakita niya nagpaiwan din si Brylon. Kunwari may isinusulat pa rin sa notebook. Paano mauuna na kami si Maricar? Alam ng barkada niya na hindi sila kailangan sa susunod na eksenang magaganap. Sige, matamlay na sabi niya. Tinapunan muna niya ng tingin si Richelyn si Brylon bago tuluyang lumabas ng silid. Binuksan niya ang isang dalang libro nang wala ng mga kaibigan. Nagkunwari siyang nagbabasa. Hindi siya gagawa ng unang hakbang para lapitan si Brylon. Maya-maya na lamang inarinig na niya ang mga hakbang nitong papalapit. Parang dumadagong doon sa kaba ang dibdib niya. Pero hindi siya nagtaas ng tingin. Molly, saka na lamang siya tumingin kay Brylon. Nasa harap na niya ito. Bakas na bakas sa anyo nito ang lungkot. Ang sabi ni Richelyn. Hindi na niya hinintay ay tuloy ni Brylon ang sasabihin. Saka ayaw din naman niyang magsalita. Baka ipagkanulo siya ng basag na tinig. Makakahalata si Brylon na labag sa loob niya ang pagsusuli rito ng bracelet. Inilapag niya sa armchair ang libro at kinuha ang bag. Kinapa niya ang kahon ng bracelet sa dakong pinaglagyan niya. Nagtaka siya nang walang makuhang kahon sa gawing iyon. Iniluwag na niya ang pagkakabukas ng bag at nababahala lang inalungkat ang laman niyon. Wala talagang kahon ng bracelet. Lalong lumakas ang kaba ng kanyang dibdib. Pero mayroon pa nga yung ibang dahilan. Ibinuhos niya sa semento ang laman ng bag at inisa-isang ibalik ang mga gamit sa loob. Litong napatingin siya kay Brylon. Hindi ko maintindihan. Dito ko lang iyon inilagay kanina. Unti-unti, napangiti si Brylon. Yung klase ng ngiti ng isang nanalo. I swear, aniyang napatayo na buhat sa pagkakaluhod sa harap ng mga gamit. It still stand, masayang sabi ni Brylon. Yung kondisyon ko. Napamaang siya. Habang nasa iyo ang bracelet, magsyota na tayo. Pero nga, wala sa akin ang kibit ang balikat na sinagot
ni Brylon. Hindi ba ito naniniwala sa sinasabi niya? Inaakala kaya nitong nagwawala-walaan lang siya? Kung talagang gusto mong isoli yun sa akin, iningatan mo sana. Inilagay ko yun sa bag ko. Muling nagkiwit balikat si Brylon. Kapag nasa kamay mo ng bracelet, saka lamang ako maniniwalang gusto mo nga yung ibalik sa akin. Till then, on muna tayo. Hindi makapaniwala sa naririnig na napatanga siya kay Brylon. Na bilang isang ideal nobyo, dapat ay ihatid na kita sa inyo. Humakbang si Brylon plapit. Waring nais siyang hawakan sa siko. No, aniyang napaatras. Natigilan si Brylon. I'll find it. Aniyang dinagit ang bag habang umuurong patungo sa pinto. I swear, I'll find it. Kahit hindi ako makatulog magdamag, ay hahanapin ko ang bracelet para maisoli ko sa'yo bukas na bukas din. Halos patakbong lumabas siya ng classroom. Nagpuyat ka ba kagabi? Tinapunan niya ng tingin si Maricar. Bakit? Tanong niya. Nanlalalim ang mga mata mo para kang kulang sa tulog. Magdamag ko kasing hinalughog ang buong kwarto ko Aniya habang nilalaro-laro ang straw sa bote ng soft drinks. Vacant period noon at nasa kantina sila. Bakit mo naman hinalughog? Si Christine. Nawala kasi yung bracelet. Yung bigay ni Brylon? Tanong ni Maricar. Tumango siya. Pinakita mo pa lang yun sa amin kahapon ni Christine na bigla rin. Si Richie ay hindi nakikihalo. Basta nakatingin lamang at hindi isinasara ang libro na nakapatong sa mesa at kanina pa nito binabasa. I know, matamlay na sabi niya. Ba't sa kwarto mo hahanapin? Si Maricar uli. I know it's stupid. Nagbabaka sakali lang akong naiwang kuruan. Pero alam kong nasa bag ko nga lang iyon kahapon. Di wala kang naisoli kay Brylon? Si Christine ulit. Lalong tumamlay ang pakiramdam niya. Wala sa loob na napatitig siya kay Richie. Iniiwas na Richie ng tingin. Kung may tinitingnan sa may pinto. Paano nawala yun? Waring sa sarili lamang yan tanong. Baka nung nagmerienda tayo, di ba't iniwan natin ang bag natin sa room? Ani Maricar. Gumana naman yata ang pagkaklepto ng isa nating kaklase. Di ba't last month wallet naman ni Mary Grace ang nawawala? Sabi naman ni Christine. Masama yung nagbibintag agad. Ani Maricar. Besides, hindi naman natin tiyak. Kleptomanyak talaga yun. Ani Christine na hindi naman banggitin ang pangalan ng sinasabing kaklase. Alam nilang lahat kung sino ang tinutukoy nito. Narinig nila ang bell. Tena, ani Richie nagpatiuna ng tumayo. Palabas na sila ng maisip ni Molly. Nakakatuwang sa hinabahaba ng naging usapan nila ay minsan lang sumabay. Kabilang siya sa grupo ng cleaners ng hapong iyon. Kaya pagkatapos ng klase hindi agad siya nakauwi. Tumulong siya sa 4 na kasamahan sa paglilinis ng silid. Ang 2 lalaking nagbunot ng sahig at nagtapo ng basura. Sila ng 3 babayang nag-apply ng floor wax, nagwalis, naglinis ng blackboard at naglagay ng bagong bulaklak sa florera. Pumita sila ng mga kami at gumamela sa harapan ng school building. Mag-aalas 6 na nang sama-sama silang umalis. Sa may gate nagulat pa siya nang matagpo ang nakaabang si Brylon. Ikaw yata ang inaabangan. Nanunod yung bulong ng kasama niyang kaklaseng babae. Huwag mo kong iiwan. Bulong din niya. Paano yan? Dahil pilar ka, ako'y pamabini. Di hintayin mo munang mauna akong makasakay sa tricycle bago ka sumakay. Sumalubong sa kanila si Brylon. Tapos na kayo, Molly? Tanong nito na ang tinutukoy ang paglilinis nila. Kita mo na ngang pauwi na Pasupladang tugon niya. Natigilan si Brylon. Napapahiyang tumingin sa kaklaseng kasabay niya. Ika ko lang, medyo gabi na. Kung sabayan na kaya kita pauwi. Total naman mararaanan muna ng sa inyo bago sa amin. Huwag na lang. May kasama naman ako Si Lani. May humintong tricycle sa tapat nila. May sakay na iyong isang babae sa loob. Mabini, alok ng driver. Napatingin kay Molly ang kasama niya. Nagtatalo ang loob sa kagustuhang sumakay na at samahan pa siya. Sige na, sabi niya nang mahula ng problema ng kasama. Ako na lang ang mag-aabang ng padel pilar. Sumakay na ng tricycle ang kaklase niya. See you, anito. Bye, Brylon. Bye. Naiwan silang walang imika ni Brylon. Ginala ni Molly ang tingin. Dumidilim na nga at sila na lamang naroon. Nakasakay na rin ang iba pa niyang kasamahan kanina. Naisip niyang anumang kasipayuan ang maisipang gawin ni Brylon ay ito ang magandang sitwasyon para gawin niyon. Pero hindi naman gayon ang pagkakakilala niya rito. Ipinanatag niya ang loob at itinungo ng tingin sa mga nagdaraang tricycle. Humito sa tapat nila ang tricycle na may nag-iisang pasaherong sakay. Pasaan kayo? Tanong ng driver. Del Pilar ho ako, sabi niya.
Gusto niyang malaman ng driver na wala siyang pakialam kay Brylon. Idaan muna natin sa Burgos ang pasahero ko, anang driver. Sumakay siya sa loob ng tricycle nang hindi tinatapunan ng tingin si Brylon. Nakita niyang umangkas ito sa likuran ng driver. Ibinaba muna ng driver sa Burgos ang unang pasahero. Saka lamang lumiko patungong Del Pilar. Ipinara niya sa gate nila. Nang huminto sa tapat niyon, ang tricycle ay bumabasi at binuksan ang bag para kunin ang pitaka. Huwag na. Ani Brylon na bumana rin buhat sa likuran ng tricycle. Ako na. Kumuha pa rin siya ng pambayad at binigay sa driver. Bantulot ang matanda na abutin iyon. Sige na ho. Pamimilit niya. Hindi ko naman siya kaya ano-ano para ibayad ako. Tinanggap ng driver ang bayad niya. Tumalikod siya at tumungo sa gate. Naiwang natitigilan si Brylon. Umakto si Brylon bilang nobyo niya talaga. Naisip niya habang nakahiga ng gabing iyon. Gusto siyang ihatid. Gusto siyang ipagbayad ng pamasahe. Gusto siyang alalahan. Pero lahat ng iyon ay tinanggal niya kahit labag sa kalooban. Hindi kasi niya matanggap na parang ginipit lamang sa to, kaya sila naging magnobyo. Ang sarap sana kung nangyari yun sa formal na kaparaanan. Matitikman ni Brylon kung paano naman siya mag-alala, kung paano naman siya magmahal. Kasi dinaas pa nito sa pag-gimmick-gimmick. And speaking of gimmick, nasaan na nga kaya ang bracelet na yun? Pagmumura ng isip niya. Nabasa mo nang nakasulat sa bulletin board. Excited na tanong ni Maricar kinabukasan. Hindi pa ang sabi niya. Ano ba yun? Magkakaroon ng Valentine's Ball dito sa school. Mula freshmen hanggang seniors, pwede tayo. At pwedeng mag-imbita ng tagalabas. Makahulog ang sabi ni Christine habang matamis ang pagkakangiti. Nahulaan agad ni Molly na ang nobyo na naman ang naisip nito. Ako hindi magdadala ng kapartner para pwede ako sa lahat. Now, sabihin mo wala ka lang talaga ikamang makukuha. To Joe ni Christine. Mabuti pa nga si Molly meron na. Ang makahulugang sabi ni Maricar. Sino? Pagmamaang-maangan niya. Sino pa? Di yung ehem mo? Hindi ko ehem yun. Panggagagan niya. Alam niya ang tinutukoy ni Maricar ay si Brylon. Pero ikaw, ehem na niya. At least iyon ang palagay niya. Kaya nga pinamumukha ko sa kanya na ilusyon lang niya iyon. Kung ako sa'yo, makikisakay na lang ako. Wala pang hassle. Trip pa, diba? Kumindat si Maricar kay Christine. Tumugon ng kindat ang natatawang babae. Saka hindi ko pa nga alam kung papayagan ako ni Mami. Saka kung a-attend ako, tiyak hindi yung ganun sinasabi mong magiging kapareha ko. May date ka ba sa February 13, Kuya Rick? Wala. Sa February 14 meron. Sige lang ang laro ni Rick ng computer. Yung hindi siya tinitingnan. Nasa sala sila ng kanilang bahay at nakikikomputers ang kinakapatid dahil may deprensya ding umano ang TV sa bahay nito. Ricky talagang pangalan ni Rick. Pero nakasayaran nilang tawagin ng ganun. Ang kuya ay dahil inaanak ito sa binyag ng mami niya. Parang magkapatid na silang magturingan ng 18-year-old na binata. Kapitbahay lamang niya ito. Ito ang napinili niyang imbitahin dahil gwapo ito at pwede silang mapagkamalang magnoy. May Valentine's party kami sa school sa February 13 pagpapasakali niya. Oh, gusto kong umattend kaya lang baka hindi ako payagan ni mami. Ngayon, alam ko namang malakas ka ron. Kung malalaman niyang ikaw ang kasama ko, tiyak na isang sabi lang natin. Papayag ngayon. Ano naman ang mapapala ko rin bukod sa pagtuchaperon sa'yo? Ibiblow out kita sa Sunday, sa Mickey's. Isa yung sikat na kainan sa commercial center sa Cabanatuan. Shoot, ani Rick na napangiti. There's one more thing, Kuya Rick. Ano yun? Kapag naroon na tayo, hindi kita tatawagin, Kuya. Saka hindi mo pagsasabing magkinakapatid tayo. In short, palalabasin nating manliligaw ka. May gusto kang pagsilosin, ha? Noon lang tumingin sa kanya ang binata. Makahulog ang ngumiti. Sort of. Nakangiti rin tubo niya. That will cost you an additional take-home order. Shoot! Pumapasok pa lamang sa library si Brylon na naispatan na niya. Alauna pa lamang noon at hinihintay niya ang barkada kaya nagbasa-basa muna siya. 1:30 ang simula ng klase nila sa hapon. Iginala ang tingin ni Brylon sa mga nasa library at bumahid ang tuwa sa mukha nito nang makita siya. Ibinalik niya ang tingin sa binabasang libro nang makitang papalapit si Brylon. Pwedeng makiupo. Saglit lang siya nagtaas ng tingin at ibinalik sa pansin sa libro. Hindi naman akin yan sabi niya. Naupo si Brylon. Inilapag ang mga gamit sa ibabaw ng mesa, pero kinuha ang isang libro at binuksan sa harapan. Ilang salit na wala silang imikan. Pakaramdam na niya walang totoong napagbabasa sa kanila. Nangaralin ko din nagpapakiramdaman silang pareho. Molly, tumingin siya sa katapat.
Alam mo na ba yung tungkol sa gaganaping Valentine's Ball dito? Tumango siya. I've been thinking, gusto mo akong kunin kapareha ganun? Yes, may nauna na sa'yo. Napamaang si Brian. Hindi mo kilala dahil hindi taga rito. But, alam kong iniisip mo na dahil palagay mo'y mag-on na tayo, dapat ay ikaw ang samahan ko. Bagya tila alanganing napatango si Brian. Well, let me tell you this, Mr. Brian Pascual. Ikaw lang ang nagpapalagay na nobya mo na ako. For me, it's very absurd. And you are absurd. Tigalgal na tigalgal ang titig sa kanya ni Brian. Kapag naman hindi mo pa nakuha ang ibig kong sabihin sa pagkuha ng ibang kapareha, talaga na lang na napakabobo mo. Kung mariring ang bell sa ibabaw ng counter, pagtingin niya ay sumisenyas ang librarian na huwag siyang maingay. Napahiyang dinampot niya ang gamit at padarag na iniwan sa pagkakatigalgal si Brian. 2 araw nang absent si Richie Lynn. May sakit daw, sabi ni Maricar nang tanongin niya. Nagpasabi yung sister niya sa advisor natin. Anong sakit? Trangkaso yata. Dalawin natin mamaya. Kayo hindi siya makaka-attend sa Valentine's party kapag di siya nagpagaling, sabi ni Christine. Itinatali nito ang sintas ng puting rubber shirt na gamis nila sa PE. Nasa gymnasium sila noon. Ikaw, Molly, pinayagan naman ng mami mo, si Maricar. Oo, sinong kapareha mo? You'll see. Hindi si Brian. You'll see, makahulog ang sabi niya at tumakbo na patungo sa linyang kinabibilangan niya. Ano bang sakit mo? Tanong niya habang ipinapatong ang supot na dalang pasalubong sa mesetang katabi ng kama ni Richie. Ewan ko ba? Iwas tumingin sabi nito. Basta para akong nanghihinang lagi. Saka wala akong ganang kumain. Manghihina ka nga. Hindi mo mabalak pumunta sa Valentine's party natin, si Christine. Hindi ko sigurado kung kaya ko na. Pambihira, di hindi tayo kumpleto, si Maricar. Dinalhan ka namin ng oranges, sabi niya. Mainam yung juices and fresh fruits sa'yo. Natitigilang napatingin sa kanya si Richie Lynn. Ilang saglit pa silang nagkwentuhan at gusto nang magpaalam ni na Maricar. Nagdahilan sila ng imbitahan ng ina ni Richie Lynn na doon na maghapunan. Sige, sabi ni Molly nang patungo na sila sa pinto para umalis. Pwede ka bang paiwan ng kahit ilang minuto? Takang natigilan siya. May sasabihin lang ako. May sekreto sila. To John ni Maricar. Tayo na, Christine. Bukas sabihin mo sa amin kung ano ha. Nakangiting sabi ni Christine kay Molly. Sige, mauna na kayo, sabi niya. Tumabi siya sa kama nang wala na ang dalawa. Naupo siya sa gilid at nginayaan si Richie Lynn. Ano ba yun? Sabi niya. Pwede ba magkasakit ang isang tao dahil sa guilt? Nabigla siya at nagtaka sa sinabi ng kaibigan. Bakit? Natatawang sabi niya. Saglit na nag-isip si Richie Lynn pagkuway umiling. Wala, ang sabi. Kalimutan mo ng sinabi ko. Kumusta nga pala? Mabuti. Naghahanda para sa Valentine's party. Natahina ang isusuot ko Si Brian ang partner mo. Hindi, kinakapatid ko. Kapit-bahay namin. Bakit hindi siya? At bakit naman siya? Kasi akala ko ba mag-on na kayo? Sa kanya lang yun. Palagay lang niya. Dahil hindi mo maiproduce ang bracelet. Tumango siya. Nag-iisip nga ako kung saan nabibili yun Nang matigil na ang kalokohan niya, kumukulimlim ang mukha niya. Hindi ka happy? Namumroblema ka dahil sa pagkawala na yun. Hindi ko lang nagugustuhan na pinuparsa sa isang sitwasyon. Tumagilid ng higa si Richie Lynn. Inaantok ka na. Pwede na, sabi ni Rick habang tinitingnan siyang pababa ng hagdan. Mapagkamalan mang nobya kita, hindi ako mapapahiya. Loko mo, todyo niya kahit nasisihan sa didirektang pamumuri ng kinakapatid. Baka nga mag-isip yung iba kung bakit ikaw ang napili kong kapareha. Bakit alangan ba? Iniliyad pa ni Rick ang dibdib at itinasang kwelyo ng polong pinatungan ng kulay itim na tsaleko. Pogi naman Oo na, natatawang sagot niya. Pero sa totoo lang, kung nagkataong hindi tayo magkinakapatid, saka may trabaho na ako, saka wala pa akong liligawan talagang kita. Maganda ka rin naman pala kapag nakaayos Buwang, ani, di naman na-o-offend. Dahil alam niya nagbibiro lang ang kinakapatid. Talagang di tayo magkakaligawan dahil ang dami palang obstacle, Already na pala kayo, si Mang Jose. Galing ito sa kusina at kasunod si Aling Lodi. Bis na si Mang Jose dahil ito ang maghahatid sa kanila. Ang Willis jeep nito ang gagamitin. Tayo na, Daddy. Yung kinakapatid mo, Rick, bantayan mo. Paalala ni Aling Lodi. Huwag kayong mag-alala, Ninang. Bantay marinong gagawin ko rito kay Molly. Kumindat ng palim sa kanya si Rick. Pinigil niyang mapabungis-ngis. Habang sakay ng jeep at tumatakbo rin ang isip ni Molly, dadalo rin kaya si Brian? Sino ang nakuhang kapareha niya?
Isasayaw pa kaya siya kahit noong huling lapitan siya nito ay brinangka niya. Duda siyang gagawin ni Brylon ang isayaw siya. Mukha kasing nanghiyain niya ito sa library ay parang nahalata na yung dumidistansya na ito at naging malungkutin at walang palaimik sa kwarto. Dinamdam yatang masyadong pagkakablang kaniya rito. At syempre nalulungkot siya sa bagong pakikitungo sa kanya ngayon ng binata. Ni hindi na ito inulit gumawa ng parang makalapit sa kanya. Here we are. 6 ang husin ang pumarada sa harap ng gate ng Nueva Ecija High School. Marami ng ibang sasakyang nakaparada sa gilid ng daan at nagkakasayahan na sa loob. Malakas ang disco music na pinatugtog at may mga nagsasayawan na sa gitna ng maluwag na compound. Ang mga upuan ay paikot na nakahilera sa paligid. Sa labas ng gate, nagsilip ang nangag-akyat ang mga tagalabas na nanonood. Anong oras ko kayo babalikan? About 11, Daddy. Okay, enjoy yourselves. Inalalayan siya ni Rick pagbaba ng jeep. Pagtingin niya sa may gate ay nabigla siya nang makitang nakatayo roon si Brylon at nakatingin sa kanila. Para itong maiiyak sa lungkot. Bigla'y parang nais ni Molly na bawiin ang siko sa pagkakahawak ng kinakapatid. Pero na-check niya ang sarili at taas noong lumakad kasabay nito patungo sa gate. Ni hindi siya nagpakita ng recognition ng maraanan si Brylon. Pero gustong-gusto niya itong lingon nang malampasan na niya. Pwede ka nang sumayaw sa iba, Kuya Rick. Hey! Gulat at natatawang sabi ni Rick. Anong nangyari sa drama natin? Hindi bali na lang. Matamlay na tugon niya. Wala naman dito yung gay eh. Yung gusto mong pagsilosin. Tumango siya. Hungkag pa rin ang nararamdaman niya. Mahigit 1 oras na ang nakararaan mula nang pumasok sila at makihalo sa sayawan. Pero hindi na niya nakikita si Brylon. Naisip niyang hindi na marahil ito pumasok nang makitang may kasama siya. At hindi ganoon ang inaasahan niyang gagawin ito. Ang gusto niya makiparty pa rin ito. Isayaw siya. Hindi ganitong hindi na nagpakita. Wala tuloy katuturan ng kasayahang nagaganap ngayon sa paligid niya. God, why do I have to feel so miserable? Daing ng isip niya. Naiinis na ako sa kanya and yet I want to be in his arms. I want to feel his body close to mine. I want to feel his breath on my skin. Naiiling na napayuko siya. Malaking kamalian nung sumama pa siya sa party na to. Do you think it's okay if I dance with some other girls? Paliniyak ni Rick. Tumango siya. Yung iba rin naman kumukuha ng ibang kasayaw. Hindi na kailangang dagdagan pa niya ang sinabi. Masigla nang lumayo si Rick. Nilapitan ng isang babaeng kanina pa tinitingnan. Kilala niya ang babae sa mukha. Isang junior student na madalas sumasali sa mga oratorical contest. Okay ang taste mo, Kuya Rick. Naisip niya habang tumatayo. Ayaw muna niyang sumayo. Kung nakaupo na rin siya roon, ay posibleng may kumuha sa kanya. Palihim siyang umalis at tinungo ang bandang likuran ng biology building. May mga simentong upuan doon na nagsisilbing hadlang sa mga namumulaklak na halaman. Uupo muna siya roon at sasagap ng sariwang han. Hindi pagluluwagin pala muna niya ang dibdib. Hindi sa nasagap na usok ng mga sigarilyo, kundi sa sama ng loob. Masama ang loob niyang matatapos ang gabi ng nasayang ng pagpapaganda niya, na hindi naman sila nagkasayaw ni Brylon. Naramdaman niya ang pag-init ng mga mata at bahagyan niyang pinahid sa sulok ng mga iyon ang panyong dala. Nagulat pa siya ng bahagyang kumaluskos ang mga tuyong dahon sa kanyang likuran. Takot na napatayo siya ng maaninag ang isang lalaking palakipot. Bahagya lang kasi ang tumatanglaw na liwanag sa gawing iyon at nakatiklikod pa ang lalaki sa pamulaan niyon kaya di niya makilala kung sino. You're so beautiful out there. Nakahinga siya ng maluwag nang matiyak na si Brylon ang palapit. But you're more beautiful here, in the dark. Naalarma siya ng maamoy ang alak sa hininga ni Brylon. Marunong na ba itong uminom? Lasing ba? Pero diretso namang magsalita. Pasensya ka na, anito. Hindi ko napahindian yung nag-alak sa akin na uminom. Isang shot lang naman. Wala namang dahilan kung bakit kailangan kang humingi ng pasensya sa akin. Yeah, ani Brylon na waring may sakit at pait sa tono. Ang gumagawa nga lang pala ng ganun, yung magnobya. Dahil ayaw ng lalaki na magalit ang nobya niya. Pero hindi naman kita nobya. Ako lang ang nagpapalagay na ganun. Pero kung naligaw ka lang sa tamang paraan, madaling-madali mo kung magiging nobya. Gustong isigaw ng isip niya kay Brylon. Pero kinontrol niya ang sarili. I know I made you miserable these last few days, sabi uli ni Brylon na bumuntong hininga pagkatapos. Akala ko kasi, pwede yung sistema ko. I was a fool to ignore the signs. Pero ngayong gabi, parang gusto niyang maawa. Ang dating tinig ni Brylon sa pandinig niya ay may garalgal. Alam ko ng real score ngayong gabi. Alam niya, si Rick ang tinutukoy nito. Tumalab ang plano niyang pagsilosin din ito. I'm sorry for what I've done, Molly.
Parang may curse ang paraan ng pagkasabi ni Brylon. Please don't worry about the bracelet. Natigilan siya. Maang na napatitig dito kahit di niya maapuhap sa dilim. Ang mga mata ng Karak. Nasa akin na yun. Napatda siya. Hindi totoong nawala yun. Ipinakuha ko yun para hindi mo na maisauli sa akin. Kanino? Tanong niyang may nais na bumangong galit sa dibdib. Huwag ka sanang magagalit sa taong inutusan ko. Her intention was for both of us. Ang gusto sana niya. Her, babae ang kakutsaba ni Brylon. At ngayon pa lang, halos nahuhulaan na niya kung sino. I trick you into loving me. Pero hindi pala pwede ang ganun. From now on, I'll never bother you again, Molly. Yun lamang at tumalikod na si Brylon. Yukong-yuko. Dapat ay pinagsalitaan niya ito ng masasakit. Dapat ay minura pa nga niya ang panlulokong ginawa. Pero wala siyang maramdamang galit sa puso. Manampay takot ang nakapaniraon. Takot sa kulugan. Nang huling sinabi ni Brylon. Gusto niyang habulin ang binata at sabihin hindi totoo ang drama nila Rick. Naiisa naman ang nararamdaman nila at nainis lang siya sa paraan ng panliligaw nito. Pero malayo na ito at hindi rin itiyak sa sarili kung gusto niyang ibaba ng gano'n na lang ang kanyang pride. Mag-isa siyang dumalaw kay Richelyn kinabukasan. Parang nagulat pa ito nang pumasok siya sa silid. Nakakatayo na ito at inabutan niyang nagsusuklay sa harapan ng salamit. Oh Molly, magta. Nung ako na hindi ko nasagot. Natigilan si Richelyn. Yes, paring maging sanhi ng pagkakasakit ang guilt. Napawang ang mga labi ni Richelyn sa pagkabigla. Alam niya. Kung hagad nito ang sinabi niya, dahan-dahan, waring nalalambot ang mga kamay nito. Nalaglag ang hawak na brush sa sahig. Dahil sa katahimikan ng magitan sa kanila'y waring nakatulog sa kanila kapwa, ang tunog na nilikha niyon sa kahoy na salig. Paano mo nagawa sa akin noon, Richelyn? Gusto ko lang naman maging masaya ka, saka si Brylon. Kaya sinunod kong gusto niya. Pahalin kong ibigay sa kanya yung bracelet. Hindi pa rin tumitingin sa kanya si Richelyn. Hindi mo pa ako kilala para malaman ang makakasaya sa akin at hindi. Napahigbi si Richelyn sa pagkakayo ko. Hindi ko gagawin yun kung alam kong ipapahamak mo. Believe me, Molly. Naaawa siya sa nakitang anyo ng kaibigan. Saka naniniwala naman siya sa sinatabi nito. At marahil na, nagkasakit lang ito sa pag-aalala. Sa pag-iisip na nagawa. Guilt, hindi naman ako galit eh. Aniya sa malumalay na tinig. Gusto ko lang ikumpara. Kung totoo ang sinabi ni Brylon. Noon lang nagawang tumingin sa kanya ni Richelyn. Inilahad niya ang mga kamay. Takbong yumakap sa kanya ang kaibigan. Sorry, Molly. Umiiyak ng sabi nito. My intention was good. But you need cash. Pabiro ng sabi niya na habang tinatapik ang balikat nito. Ipinarinig niya ang maikling pagtawa. Oy, walang involved na ano pa man ha. Ani Richelyn na biglang kumalas at sumeryoso sa pagkakatingin sa kanya. Walang ibinigay sa kahit na ano si Brylon. I know nagbibiro lang ako. Alam ko naman ang stand mo sa kanya. Gustong-gusto ko lang na kayo maging mag-steady. Malabo na siguro ngayon yun, Richelyn. Malungkot na sabi niya. Bakit? Worried na tanong ito. Basta malabo na yun. Sa darating na linggo ng wika, ay magkakaroon tayo ng presentasyon sa program class. Ani Miss Aniceto sa Filipino teacher nila. Ang bala ko'y dula ang itanghal natin, ang Florante at Laura. Nagpresenta si Sabrina na siyang gaganap na Laura. Magastos din yun, bulong ni Maricar na katabi ni Molly sa upuan. Puro damit prinsesa ang isusuot niya. May kaya naman sila sabi niya. Saka siya nang nagpresenta. Ani Maricar na parang hindi nagagandahan sa ginawa ng kaklase. Ang kailangan ko ngayon ay ang gaganap Florante. Yung makakapaglaan ng panahon sa pag-ihinsayo at syempre handa rin gumasta ng costumes. Si Brylon ma'am, sabi agad ni Sabrina. Uy, ugong na tukso ng iba pero tumigil din agad nang tingnan ng matalim ng guro. Ano Brylon? Baling ni Miss Aniceto kay Brylon. Pwede ka bang Florante? Tumayo si Brylon. Ang sarap-sarap nitong in-order mo. Wala ka yatang gana. Puna ni Rick nang mapansing hindi gaanong kumakain si Molly. Sige lang, sabi niya. Total ikaw ang ibino-blow out ko. Let me guess. Ni Rick na itinuro pa siya ng tinidor. Yung gay na gusto mong pagsilosin natin. Noon ang iniisip mo ano. Hindi Uy, nagkaila pa. Aminin mo na. Hindi naman ako magsusumbong sa mga ninang eh. Natigilan siya. Nilaro-laro ng tinidor ang paa ng pritong manok na nasa plato niya. Hindi na niya ako pinansin, Kuya Rick, sabi niya. Pagkaraan ng ilang saglit, kita, di tama ako. Siya ang iniisip mo. Sumobra naman yata ang pagsiselos niya. Akala nga'y tayo lang talaga.
Gusto mo sabihin ko sa kanyang totoo? Hindi ba? Pabiglang sabi niya. Sabihin ko na. Total naman, ayan na siya. Akala niya nagbibiro lang ang kinakapatid niya para tudyohin siya. Pero lumingon din siya sa may pinto ng mikis. Ngiti-ngiti pa siya para ipakita sa kinakapatid na nakikired siya sa pagbibiro nito. Pero parang pinahid ang ngiti sa kanyang mga labi nang makitang papasok nga sa restaurant si Brylon. Inaalalayan sa siko ang kasamang si Sabrina. Parang nagulat din si Brylon nang makita sila. Ilang saglit na natigil ang sa may pinto. Kumilos lang itong uli nang hatakin na ni Sabrina ang kamay. Hello, Molly. Malambing na bati ng babaeng dumaan sa tabi ng mesa nila. Hi. Waring nabibigig na tugon niya. Ang cute ng kadate mo. Sigurado si Molly. Idinaan ni Sabrina ang salitang kadate. Pumili ng isang mesang nasa dulo si Sabrina. Iniiwas ni Molly ang mga mata. Nagkunwaring interesado sa kinakain. Pero maya-maya lamang, nagaya nang umalis. Titig na titig sa kanya si Rick. Nanunodyo ang mga mata. Patabog na nagpatiuna siya sa pagtayo. At iniwan na lamang sa ibabaw ng mesa ang perang inaakala niyang sapat lamang kabayaran sa nakain nila. Nagmamadali siyang sinusundan ng kinakapatid. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Inis na bumangon siya at umalis sa kama. Nilapitan ng stereo cassette sa ibabaw ng study table at pinihit ang dial. Nakokornihan siya sa naririnig na kanta. After fall when I saw you in an arms of someone new. Isa pang corning kanta. Automatikong naghanap uli siya ng ibang estasyon. Parang napasang pinihit uli niya ang dial. Bakit ba puro corning awitin ang natitempuhan niya? Natitigilang napatitig siya sa stereo cassette. Hindi totoong nakokornihan siya sa mga naririnig na kanta. Paano niya makokornihan ang mga klase ng awiting nung unay gustong-gusto niya? Hindi siya nakokornihan. Nasasaktan siya. Dahil ang lyrics ng bawat awiting iyon ay waring patungkol sa nararamdaman niya sa nangyayari sa kanila ngayon ni Brylon. May nakita ng iba si Brylon. Hindi na siyang nasa puso niya. Katunayan ang masasabing pakipag-date nito kay Sabrina. And come to think of it, noon pa siguro may lihim ng pagtingin si Sabrina kay Brylon. Kaya madalas na minamatyagan sila kapag nilalapitan siya noon ni Brylon. Parang siya pa ang nagtulak kay Brylon patungo kay Sabrina. She has been waiting and I drove her to your side. Pinalabas niyang wala siyang damdamin kay Brylon na may iba siyang nagugustuhan. Naniwala si Brylon at ibinaling marahil kay Sabrina ang atensyon. I couldn't say the things I could have said. Refused to let my heart control my head. Natagpuan niya ang sariling di magawang pihitin muli ang dayan. Ang nadarama niya at ang sinasabi ng awitin na iisa. Nagtaka si Aling Ludi sa pasado 6:00 na hindi pa siya umaalis sa kama. 7:00 ang simula ng klase niya sa umaga. Wala ba kayong pasok? Takang tanong ng ginang. Meron, Mami. Aniyang bahagya pang hinapit ang katawan ng kumot. Ba't hindi ka pa bumabangon? Parang hindi ko kayang pumasok. Napalapit sa kama ang mami niya. Sinalat siya sa noo. Wala akong lagnat, Mami. Aniyang iniiwas ang ulo. Ba't hindi mo kamo kayang pumasok? Para kasing nanlalambot ako. Saka sumasakit ang tiyan ko. Ang lakas kasi ng mins ko. Meron ka ngayon? Maang na tanong ni Aling Ludi. Maagang ang dumating eh. Hindi ka naman dati nagkaka-menstrual pain Ano bang maganda kong inumin, Mami? Ako'y mido lang iniinom ko kapag ganyan. Pero mas mabuti na huwag kang mag-take ng medicine. Kung mild lang naman. Baka masanay ka. Ipahinga mo na lang. Sige, padadaanin kong daddy mo sa school niyo. Basta sabi kong hindi ka muna makakapasok ngayon. Nagilty siya ng hatdan pa ng mami niya ng breakfast sa higaan. Akala talaga'y may dinaramdam siya. Ngayon, totoo ay nagdahilan lang siya para hindi makapasok. Ayaw niyang mapanood ang palabas na itatanghal sa school. Nagagampanan niya na Brylon at Sabrina. Ayaw niyang lalong masaktan. Saka baka makahalata pa si Brylon sa true feelings niya. O kaya yung barkada. Alin sa dalawa. Maawa ang mga kaibigan sa kanya. O kantsawan siya. Mas mabuti pa yung ganitong nagsasakit-sakitan siya. Daanin na lang yun sa tulog. Ang pagpapalipas ng maghapon ay safe ang damdamin niya. Iyon ang akala niya. Pero hindi naman siya makakatulog. Mahirap pala yung walang dinaramdam at pinipilit lang matulog. Kung saan-saan napunta ang imahinasyon niya. Nasaan na kaya sina Brylon sa dula sa mga oras na ito? Naisip niya. Nasa bahaging nasa gubat si Florante at mamamatay na. O sa bahaging nakita ito ni Laura at nagyakap ang dalawa.
Ang sakit isipin. Ang mahal niya, may ibang babaeng kayakap. Kahit na nga sabihin iyon ay palabas lamang, masakit pa rin isipin. Napailing siya. Hindi rin pala safe ang damdamin niya kahit na ganitong malayo siya sa aktwal na palabas. Bakit ba absent ka kahapon? Gustong malaman ni Maricar. Ang lakas ng mens ko eh. Saka sumasakit ang tiyan ko. Aniyang pinanindigan na rin ang dinadahilan sa mami niya. Ang ganda pa naman ng program kahapon. Sabi naman ni Christine, hindi mo napanood. Sino bang may gustong umabsent? Ano kaya yun? Ani Richie na tumingitisin sa grupong kinabibilangan ni Sabrina. Naghihintay din ang pagsimula ng flag ceremony ang grupo. May pinagkakaguluhan sila na hawak ni Sabrina. Nang tumingin si Sabrina sa gawin nila at mapunang nakatingin sila ay nakangiting lumapit ito. Gusto niyang makita ito habang iniaabot ang bungkos ng mga litratong hawak. Ano yan? Tanong ni Molly dahil parang siya ang direktang kinakausap ni Sabrina. See for yourself. Anito. Kinuha niya ang mga litrato. Pakiramdam niya ng lamig ang kamay niya nang makitang kuha iyon ni Brylon at Sabrina habang gumaganap sa dula. Kay dali namang na-develop, naisip niya. Pero naaalala niyang mayroon pa nga palang 1 hour developing sa bayan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Sabrina para ipadevelop ang mga sinabing larawan. Nakatingin sa likuran niya ang mga kaibigan. Kung hindi lang mahahalata ang nararamdaman niya, ibinigay na lamang sana niya ang mga larawan kina Richelyn at hinayaan ang mga ito na lamang ang tumingin. Ayaw niyang makita ang mga posing ni Brylon at Sabrina. Pero dahil tingin niya sadyang pinag-aaralan ng babae ang reaksyon niya, kunwari kaswal na pinasadahan niya ng tingin ng mga larawan. Ang pinakahuling shot ang nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit ng loob. Kunwari naghihingalo si Brylon at kalong ito ni Sabrina iniiyakan. Hindi nakatakas sa kanyang atensyon ang pagkakadikit ng dibdib nito sa tapat ng mukha ni Eric. Sinadya ba ni Sabrina o talagang nadala ito sa eksena? Magaganda. Ani niyang isinasauli na kay Sabrina ang mga larawan. Magpapakopya nga ako ng para kay Florante. Nakangiting sabi ni Sabrina habang iniaabot ang mga larawan. Kumunot ang noon niya. So, Brylon, parang tatawang sabi ni Sabrina. Florante nang tawag ko sa kanya mula noon eh. Lang na naman kung tawagin na niya ako. Muli tila pinag-aralan ni Sabrina ang magiging reaksyon niya. How sweet. Walang latoy na sabi niya sabay kibit ng balikat. Nagiging malulungkotin siya ng mga sumunod na araw. Hindi lang barkada ang nakakapuna kundi pati ang mami niya mismo. Tinatawanan lang niya ang pagpuna ng ina. Sasabihin walang nababago sa kanya. Pero waring maging si Marty na dating palabos ka sa kanya ay nanibago. Dahil kasi pinapatulan agad niya ito, kaya madalas silang maghabulan o magbangayan. Ngayon ay binabali, wala na lamang niya kahit ano ang gagawin ng kapatid. Kaya bandang huli na wala na ng thrill si Marty. Nabuskayin siya dahil hindi naman niya pinapatulan. Parang naging amenable pa nga ang mga bata. Pakiramdam niya ay nagang mabait sa kanya. Kabahit ang may halong pagtataka. Alam niya, gustong matuklasan ni Marty kung napapano siya. Hindi lang nito alam kung saan magsisimula ng pag-uusisa. Gusto mong magbike? Tanong nito minsan kadarating at abutan niyang nakatanong ko sa may garden set. Hila nito ang BMX na gagamitin lamang. Tinignan niya ang suot. Casual na t-shirt na Gucci at guhit ang shirt. Pwede naisip niya. Bakit nga hindi siya magbike at nang malibang? Tutal ay araw naman ng linggo at nagawa na niya ang assignment niya. Sige, sabi niya. Magpapalit lang ako ng digoma. Isinandal ni Marty sa dingding ng porch ang bike. Sumaglit siya sa sariling silid at sinuot ang puting digomang Adidas na may guhit na pula. Chine-check ni Marty ang gulong ng bike nang balikan niya. Saan ka magbabike? Tanong nito nang kunin niya rito ang BMX. Diyan lang sa palipaligid. Gusto mo hiramin ko yung bike ni Onald para may kasama ka? Hindi na lang. Aniyang ngumiti at ginulo ang buko ng kapatid. Parang nahihiyang ngumiti si Marty pero alam niya na gustuhan niya ito ang gesture niya. Thanks, Marty. Aniya na magmaneho ng palayo. Nagpaikot-ikot lang naman siya sa paligid ng area nila. Maya-may sinawaan siya at naisipang sa park magpunta. May 1 kilometro rin marahil ang layo ng park sa kanila. Pero gusto niyang mapagod. Kaya akala mo may kinakarera sa pagpapatulin siya ng takbo patungo sa park. May mga lalaki siyang nararaanan. Karaniway teenager din na napapapito dahil nakashort siya at nakasunod pa ang tingin. Nakakaakit tingnan ang mapuputi at bilugan niyang mga hita at binti. Hindi niya pinansin ang mga humahangang tingin ng mga nakakasalubong. Sige lang siya pagpedal na upregla walang nakakita. Hanggang sa makarating siya sa parke. Una niyang pinuntahan ang bahaging may malaking sombrero ng isang kawal na may katabing baril. Nasa tuktok ayun na tila munting bundok na may hagdang paakyat. Iyon ang gusto-gusto niyang parte ng parke.
Minsan pa nga'y nauupo siya sa tabi ng baril at kontentong pinagmamasdan ng paligid. Tanaw mula raw ng kabuuan ng kanyang paaralan. Pero ngayon hindi siya nagtagal doon, ni hindi nga siya umakyat sa tuktok. Basta hawak ang bike na tiningala lamang niyang bantay. Maya-may hilang bike na naglalakad palayo hanggang sa makarating siya sa may Glorieta. Mas maraming tao sa bahaging iyon. May mga magnonobyo na nakaupo sa damuhan at nag-uusap. Napangiti siya. Alam naman niya kung ano-ano lang ang pinag-uusapan ng mga ito. Mga bagay na hindi importante. Pero hindi namamalaya ng pagdalat ng oras dahil mahalaga lang ang magkasama sila. May bahagyang hapding gumuhit sa kanyang dibdib. Nasa isip niyang ng mga oras na ito. Posibleng sina Brylan at Sabrina ay pares din ng mga parehang ito sa harap nila. Nagde-date, nag-uusap ng kung ano lang, nag-holding hands. Parang nahahapong inihiga niyang bike sa damuhan, saka naupo sa lilim ng isang mababang pine tree. Patalong ko at nakahawak sa mga tuhod ang mga kamay na iginala niya ang tingin. Papalamig na ang init ng araw. Maya-may pakagat na ang dilim. Ang mga parehang ito hindi na basta mag-uusap lamang. Hindi na sila maaasiwang ikubli sa dilim ang paraan nila ng pagpapahayag ng pag-ibig sa isa't isa. Molly, gulat na napatingin siya. Si Brylan ang tumawag. May hila rin itong bike at palis na yung naka-casual shirt at pantalong maong na pinutol para maging shirt. Bahagyang pawisan ito sa noo, kaya tansya niya ay kanina pa marahil nagbabag. Hindi niya malaman kung tatayo o mananatili sa pagkakaupo. Ang unang impulse niya kanina ay tumayo at huwag itong kibuin. Talikuran at tila hindi nakita. Pero naisip niyang parang nagiging irrational ang arte niya. Kung kaswal na lamang niyang tatuhin si Brylan, maiisip nito na hindi siya apektado ng pagkakaroon nito ngayon ng Sabrina. Kaya pinili niyang maging sibil. Nanatili siya sa kinauupuan. Hay, walang ganang siglang, sabi niya. Nagbike ka rin? Tanong ni Brylan na nakatingin sa BMX niya nakahiga sa damuhan. Oo, sabi niya. Napagod ako kaya nagpahinga ako rito. Inihiga rin ni Brylan sa damuhan ng bike nito at naupo ng malayo sa kinauupuan. Very peaceful dito, no? Parang nakikipagkwentuhan na sabi nito. Saka ang lamig ng hangin. Tumangulang siya pero hindi ito tinignan. Hindi ka nanood sa dula natin noong Wednesday. Nagkasakit ako. Aniyang tinapunan ito ng sulyap, saka ay binalik ang tingin sa parehang tinitingnan niya kaniya. Ilang saglit na natahimik si Brylan. Wala na rin maisip sabihin. Naisip niya na panahon ng tumayo siya at iwan ito. Tumayo nga siya at pinagpag ang likuran na kinapitan ng damo. Pagkuway tinungo na ang kinahihigaan ng BMX. Tumayo rin si Brylan at kinuha ang sariling bike. Uuwi ka na, anito. Tumango siya. Sumakay na sa bike. Kung umiko tayo ng isang round sa Glorieta, ang unang makabalik dito ay mag-prime. Maanga napatingin siya kay Brylan. May piping ng pakikiusap sa anyo nito. Merienda, hamburger o kay spaghetti, anito. Siyempre ikaw ang mananalo. Formal na sabi niya. Malabo yun. Nakikita ko kung paano ka magpatakbo. Napamaang siya rito. Kanina parang nagpapaliwanag na sabi ni Brylan. Natsyempohan kitang palabas ng padaan akong nakabike sa harap ng bahay niyo. Kaya nasundan kita rito eh. At ba't ka naman po dumaraan sa harap ng bahay namin ang layo ng sa inyo? Hindi makapaniwalang sabi niya. Nagbabaka sakali nga akong matsyempohan ka. At ba't gusto mong matsyempohan ako? Gusto ko lang. Parang nahihiyang sabi ni Brian. Ganun ha. Ayaw ipahalata ang katuwaang sabi niya. Paano kaya kung isumbong kita sa isang tao? Kumunot ang noon ni Brylan. Kay Sabrina. Pagamat din niya sinasadya ay napadin ang pagsasabi niya sa pangalan ng pinagseselosang kaklase. Yun, nakangiti ng sabi ni Brylan. Wala yun. Nababalita na nga sa school, wala pa yun. Kung magkakagusto ako sa iba, hindi sa kanya. Saka, direktang tumingin sa mga mata niya si Brylan. Imposible akong magkagusto sa iba. Parang tinambol sa tuwa ang dibdib niya. Wala talaga kami nun, ulit ni Brylan. Wala sa loob na unti-unti siyang napangiti rito. So how about the race? May kumpiyansa ng sabi ni Brylan. Let's go to a snack house, Brylan. Matamis ng sabi nila. Alam ko naman gusto mo lang talagang akong yayaing Napamaang si Aling Ludi ng buhat sa pagsisilong ng mga sinampay sa harap ng bahay ay makitang magkasunod na palapit sina Molly at Brylan. Kapwa akay ang kanya-kanyang bike. Good afternoon ho. Pagbibigay galang ni Brylan. Evening na. Medyo formal na sabi ng ginang. Mag-aalas 6 na eh. Natitigilan si Brylan. Napatingin kay Molly na waring nagtatanong kung galit ba ang mami niya o hindi. Napalayo ako ng pagbabike at nakita ko siya sa parke, mami. Pagpapaliwanag ni Molly sa ina.
Naisip kasi niyang baka kaya walang kangiti-ngiti ang ina ay dahil inaakalang sadya niyang nakipagkita kay Brylon. Sa susunod magpaalam ka kahit kay Marty. Banayad ng sabi ni Aling Ludi para hindi kami naghahanap. Yes, Mami. O ay painumin mo na lang ng kahit ano yung kaklase mo. Hindi na ho. Maagap na tugon ni Brylon. Idinaan ko lang ho si Molly. Baka hinahanap na rin ako sa amin. Tumangunang bahagya si Aling Ludi. Sige Molly. Thanks Brylon. Sumakay si Brylon sa bike at nagpedal na palayo. Lumaling pa ito at nakangiting kumayway. Ginanti niya yun ng kaway din. Ikaw Molly ha. Tulad na napalingon siya sa ina. Akala niya pumasok na ito sa loob ng bahay. Natili pala itong nakatayo sa may pinto at minamataan siya. Baka kung ano na yung bike-bike na hatirang iyan, nagsususpetsang sabi ni Aling Ludi. Ang mami naman, natatawang sabi niya at lumakad na palapit sa pinto. Friendly gesture lang yun. Eh di ba't ang sabi ni Marty, yung Brylon na yun ang crush mo? Nambubas ka lang ho yun. Basta, hindi ka pa pwedeng makipagligawan hanggang high school ka. Hindi ho ako liligawan yun. At bakit hindi? Kasi may nobya na ho yun. Naisipan na lang niyang sabihin. Parang napayapa sa kalooban ni Aling Ludi ang sinabi niya. Nagpauna na itong pumasok ng bahay. Magpahinga ka lang ng konti at maghain ka na. Kakain na tayo. Magaan ang katawang sumunod siya sa ina. Bakit ba nasabi niya yun sa ina? Naisip niya sa pagkakahiga ng gabing iyon. Hindi naman totoong may relasyon sina Brylon at Sabrina. Yun ang pinakasumpa-sumpa kanina ni Brylon habang nagme-merienda sila sa isang restaurant malapit sa parke. Pagkatapos nilang kumain, ay paikot-ikot pa silang nagbike sa Glorieta. Kaya nga hindi nila namalayang lumipas ang mga sandali at papadalim na ng magyaya siyang umuwi. Kahit tumanggi siya ay nagpilit si Brylon, nasabayan siya para ihatid. I'm really so glad na hindi ka nagalit sa akin ngayon. Sabi nito habang marahan lang silang nagpapatakbo ng bike sa gilid ng kalye. Hindi naman talaga ako galit sa iyo ah. Nagalit ka lang sa ginawa ko, diba? Yung tungkol sa bracelet. Hindi siya sumagot. Kung nalaman ko lang na gano'n ang magiging epekto sa nun, hindi ko na lang sana ginawa. Himing nagsisising sabi ni Brylon. Parang nalungkot si Molly nang matanong na malapit na sila sa bahay nila. Gusto pa niyang makasama si Brylon. Promise, I'll do it properly this time, sabi ni Brylon. Takang napatingin si Harold. Courting you? Nahihiya ngunit malakas na ang loob na sabi ni Brylon. Parang pumalo sa kanilalagyan ng puso niya. Direkta nang sinasabi ni Brylon, naliligawan siya ng tama. Wala nang pag-gimik-gimik pares ng bracelet. Hanggang sa matanaw nga sila ng mami niya. Nakatulog siya ng gabi niyon na ang huling sinabi ni Brylon ang nasa isip. Nagtaka ang barkada nang muling bumalik ang sigla ni Molly. Pati na ang bunsong kapatid niyang si Marty ay napuna ang pagbabago. Kalaunan ay balik na nito sa pambubuska sa kanya at siya naman ay sa pagpatol dito. Natutuwa si Mang Jose na normal na naman ang buhay ng kanyang dalaga. Pero si Aling Ludi ay may hinalang di naaalis sa isip. Isang hinalang tumatakot sa ginang. Lalo na't isang araw ng linggo ay ito pa ang nakatanggap ng box sa process na dala ng isang uniformadong PMT student. Para kay Molly ang mga bulaklak. Galing kay Brylon na opisyal pala ng PMT. Kaya nautusan ng isang under niyang estudyante. Anong ibig sabihin yun? Nanguusig na sabi ni Aling Ludi na ibigay kay Molly ang kahon ng roses. Nakatuwan lang ho niyo na mag-utos. Pagkakailan niya, lihim niyang naidalangin na huwag din sanang mahalata ng ina ng sobrang excitement niya. Ngayon lang siya nakating kayong padalhan ng roses at special delivery pa. Naliligaw lang ang nagpapadala ng ganyan. Sabi ni Aling Ludi na nakasimangot. Pwede rin namang friend di ba dati? Nakangiting sabi niya sa ama na napalabas sa salas dahil marahil sa pagtatalo nilang mag-ina. Ano ba yung tinatanong mo? Sabi sa kanya ni Mang Jose. Yan, tumanggap na ng roses buhat sa lalaki. Parang nagsusumbong na sabi ni Aling Ludi. Friend lang kami nun, Daddy. Ikaw ba nung kabataan wala kang nabigyan ng bulaklak na kaibigan lang? Meron din. Si Mami, nagmamalaking sabi niya sa ina. Ikaw Jose, kaya lumalaking ulo niyang anak mo lagi mong kinakampihan. Bahala ka kapag maagang niligawan yan. Liligawan lang pala eh. Napaluwang ang ngiti ni Molly. Ang masamay kong sasagutin niya, di sinintron ko siya. Dad, totohanin ko yun, oy. Kunway formal na sabi sa kanya ni Mang Jose. 16 ka lang dyan. Si Aling Ludi naman ang napangiti. Kaibigan nga lang eh.
Pabulong-bulong na sabi niya nang talikuran ng dalawa. Napapansin niya lagi siyang minamataan ni Sabrina ng mga nakaraan at iyong klase ng pagmamasid na walang katuwaan. Para pang may galit sa mga mata nang minsan niyang mahuli na nakatingin sa kanya habang may ginagawang eksperimento ang grupo nito sa biology. Nang magkasalubong ang tingin nila ay parang nagulat na ibinaling sa iba ang tingin. Saka lumapit kay Brylon na kabilang sa ibang grupo. May sinabi ito kay Brylon na tumiling ang lalaki. Saka tinalikuran si Sabrina para tunguhin ang isang kaklaseng lalaki. Nakita niyang natigilan si Sabrina at sinundan ng galit na tingin si Brylon. Mabuti na lang at naibalik niya sa eksperimento niyang munggusid ang tingin niya bago ito nahuling nakamasid siya sa nangyayari. Alam na niya yun kung bakit parang galit ang tingin sa kanya ni Sabrina, kung bakit parang nakamasid lagi na. Iniiwasan na ito ni Brylon at nahuhulaan ng babae na siya ang dahilan base sa lagi na ipalapit-lapit nito sa kanya ni Brylon. For Sabrina, naisip niya, sana nagka-crush ka na lang sa isang lalaking may gusto sa'yo para hindi ganyang hahabol-habol ka. 2 linggo pa bago sumapit ang festa sa kanilang lugar ay nagkaroon na ng circus sa parke. Natayo ang iba't ibang fun rides gaya ng Ferris wheel, roller coaster, caterpillar at kung ano-ano pa. Mayroon ding mga amusement games, pares ng dart, archery, bingo, dice, ring game, basketball, tryout at iba pa. Kung gabi nagliliwanag ang buong parke sa dami ng ilaw kaya daw nagkakatipon ng mga taong naghahanap ng kasiyahan pagkatapos ng maghapong trabaho o pag-aaral. 2 beses na siyang nakapasyal sa carnival. Nung una'y kasama si Marty at ang mga magulang. Pangalaway nang kasama naman niya ang mga pinsan. Mas enjoy si Molly sa ikalawang pagkakataon dahil mas malaya at magkakasundo silang magpipinsan sa pagsakay-sakay kung saan-saang fun rides. Nang kasama niyang ama't ina ay lagi ng maraming bawal. Pati pagsakay sa simpleng Ferris wheel ay kinakatakutan ni Aling Ludi. Kaya nga wala pang alas 8 ay umuwi na sila. Halos sa shooting gallery lang sila nagtagal at si Mang silang nag-enjoy sa pagbaril sa mga target na mumunting laruan. Kaya naman ang magyaya ang mga pinsan niyang halos kasing gulang lang niya ay hindi niya tinigilang umutan ang mga magulang na pasamahin siya. 5 silang magpipinsan na lumakad. Hindi sumama si Marty dahil bukod sa ito lang ang lalaki sa grupo ay naaalangan pa ito sa kanila na hindi naman ito kaedad. Una silang sumakay sa caterpillar. Nagdalawang carriage sila dahil sikip na kung magsasama-sama sila sa isa. Panay ang tilian nila nang bumilis ang sasakyan. Lalo na nang lumakas ang tili nilang sa roller coaster naman sumakay. Naisip ni Molly na kung kasama ang ina, nung kang makatili siya ng ganoon, tiyak na iirapan siya ni Aling Ludi at baka nga hindi siya nakasakay sa klase ng sasakyang iyon. Nang mapagod sa kakasakay sa mga fun rides, ay bumili sila ng popcorn at naglakad-lakad sa paligid. Pasok tayo ron, sabi ni Annalyn. Anak ito ng kanyang tiya Concha at matanda lang sa kanya ng ilang buwan. Ang itinuro nitong siya ang babaeng gagamba. May malaki pang nakaguhit na litrato ng babae sa labas ng kalahati ng katawan ay sa gagamba. Kalokohan lang yan, sabi ni Jody. Hindi niya pinsang buo si Josie. Second cousin lang. Sayang lang ang pera natin dyan, sabi pa nito. Kahit na, gusto kong makita. Giit ni Annalyn. Tayo, sabi ni Nini. Ikaw, Molly, tanong ni Annalyn. Dito na lang kami ni Joby, tanggi niya. Hihintayin na lang namin kayo rito, sabi ni Joby. Maglalakad-lakad lang kami. Magkasamang pinasok ni na Annalyn at Minnie ang show ng babaeng gagamba. Siya, si Joby at Nini ay naglakad-lakad. Nagkatuwaan nilang tumaya sa dice game. Pinagpalit-palit nila ang pagtaya sa 3 kulay ng board, pula, puti at asul. Nagtatawanan pa sila nang lumayo sa pwestong iyon. Pare-pareho kasi silang talo. At least 2 piso lang ang natalo sa akin, sabi ni Nini. Si Joby sa Kakainis kasi sabi ni Joby. Wala tayong panalo ron. Nakangiti ngunit na iling na sabi niya. Manalo man tayo sa unay sa kanya ring babalik ang pera. Ang bangka ang tinutukoy niya. May napansin siya na nakaakit sa kanyang pansin. Ang horror ride na nasa ilalim ng pwesto ng roller coaster. Pasukin nga natin yan, sabi niya sa 2 pinsan. Tingnan natin kung nakakatakot talaga ang mga makikita sa loob. Ay, ayoko nga. Ani Nini na bahagya pang umurong palayo na tila bahahatak pa nila ito sa loob. Ikaw, Joby. Ayoko rin yata. Ayaw magpahalata ng takot na sabi ni Joby. Ang ihina ng loob niyo. Sabi niyang humakbang patungo sa booth. Nakuha na ng ticket.
Molly, huwag mong sabihin. Kaya ko yang mag-isa. Nagmamalaking sabi niya at kumuha ng isang ticket. Nag-aalalang nakasunod sa gilid ng railing ang dalawang pinsan niya. Kukuha na rin kaya ako ng ticket para may kasama ka? Nag-aalalang tanong ni Joby. Huwag na, nakangiting sabi niya. Baka atakihin ka pa sa puso ako pang masisi ni Tio Oming. Hintayin niyo na lang ako rito. Iniabot niya sa lalaking in charge sa entrance. Yun naman pala sabi niya. Kaso'y misakay na. Nag-iisa nga lang. Ngayon kung pwede sa'yo, share na lang kayo. Tumingin ang lalaki sa panghuling carriage. Nakangiting kumaway sa kanya si Brylon na siyang sakay niyon. Ilang saglit na waring di siya nakatinag sa kinatatayuan. Parang hindi niya mapaniwala ang si Brylon nga ang nakikita. Napaka-coincidental na ito pa ang makakasalo niya sa carriage. Napatingin siya sa mga pinsan. Kinikilig na nagbubulungan ang dalawa. Bistado ng mga ito ang feeling niya kay Brylon. At namit na ng dalawa si Brylon sa kanyang birthday party. Sige na Molly, kunway kaswal na sabi ni Joby. Kayong alam niyang sa likod ng ngiti nito ay nanunodyo ang pinsan. Si Brylon naman pala Napatingin siya sa lalaking in charge sa mga carriage. Nabasa niya sa anyo nito ang pagkainip sa magiging desisyon Naiiling na humakbang siya palapit sa carriage na kinalululanan ni Brylon. Naisip niya kung alam lamang ng mami niya ang pagiging konsentidor ng mga pinsan niya, ay tiyak na hindi na si Oli papayagang sumama sa mga ito. Umusod pa ng bahagya sa gilid si Brylon. Nang sumakay siya gayong maluwang na ang espasyo para sa kanya. Pag-upo niya ay nagkaroon ng puwang sa pagitan nila na maaari pang upuan ng isang tao sa tingin niya. Mabuti, sa loob niya, hindi sila magkadikit at huwag na huwag makaisip ng kapilyuhan sa loob ang lalaking ito, kundi makakatikim ito sa kanya, kundi man siya mag-iskandalo. Nagulat pa siya nang pabiglang umandar ang carriage. Malakas ang tunog ng pagsalpok nito sa kahoy na entrance ng tunnel. Nanibago siya nang pumalaot sa kadiliman ng carriage. Mga mumunting ilaw na pula, sa daanan lamang ang tanglaw, ngunit ang liwanag ng mga iyon ay sapat lamang pa ang maaninaw niya ang mga mapuputing imaheng panakot sa magkabilang gilid ng tunnel. Natatakot ka? Tanong ni Brylon. Hindi, aniyang dinais ipahalata ang nararamdamang konting nervyos. Kunwari nilingon pa niya ang isang babaeng vampira na alam naman niyang manikin. Nabinihisa ng mahabang puting damit. Kung paano napagliyab ang mga matay, di niya alam. Bakit hindi sumama ang mga pinsan mo? Tanong uli ni Brylon. Natatakot sila. Aniyang sa isang banday lihim na ikinatuwa ang pagkausap ni Brylon. Sa pagsagot nito'y nawawala ang atensyon niya sa mga nakakatakot na tanawing nararaan. Bilib ako sa iyo. Ang tapang mo pala. Imagine kung di ako nakasabay ay mag-isa ka lang papasok dito. Sasagot sana siya nang biglang matanaw na may dalawang paniking lumipad na pasalubong mismo sa kanila. Automatiko siyang umilag sabay sigaw. Wala sa loob na napagitgit siya at humawa kay Brylon. Nahawakan siya ni Brylon sa mga kamay at isinubsob sa dibdib nito. Pagtingin uli na wala na ang dalawang paniki. Pabalik-balik ng swing sa likuran nila. Nakatali lang yun, sabi ni Brylon, at hindi aabot sa atin. Besides cartoon lang yun, drawing lang. Napahiya siya at talagang kakalas na kay Brylon nang maramdam niyang pagpigil nito. Tumingala siya at sa pamagitan ng malamlam na liwanag ay nagtama ang kanilang mga tingin. Hindi niya isinaasahan ang sumunod na ginawa ni Brylon. Marahang, dinampian siya nito ng halik sa labi. First kiss, hindi niya inaasahan sa ganoong pok ayon sa sapit sa kanya. At lalong hindi niya inaasahan ang damdaming lumukol sa buong katauhan niya. Kay tamis pala ng unang halik, nakalalasing, nakapagpapalimot. Kaya nga bawaling salit siyang naparasilisa at mandi ninanamnam pa ang kaluwalhatian yun sa halip na magalit at tulak si Brylon. Napapikit pa siya at kundi napigil ang sarili ay muntik nang napayakap sa leeg ni Brylon. Hindi ka na ngayon makakatanggi. Halos pabulang lang nasabi ni Brylon nang magkalayo ang mga labi nila. Mag-steady na tayo. Mabuti niya lang at nakalabas na ang carriage exit at natanaw na niya ang mga pinsan, kundi wala siyang maisasagot kay Brylon. Para pa rin siyang nakalutang sa ulap sa pakiramdam. Inalalayan si Brylon pababa. Nagpatiuna siya patungo sa labasan. O ano, tanong ni Nin nung makalapit siya sa mga ito. Anong nararamdaman ang galing sa horror ride? Thrilling. Makahulugan ang ngiting sabi niya. Matagal siyang pinatulog na ang eksperyensya ngayon ang gabi ngayon. Nakahiga na siya sa loob ng sariling silid at mag-aalas 11 na hindi pa rin siya dalawin ng antok.
Parang eksena sa pelikula na nire-replay ng isip niya ang nangyari sa loob ng horror tunnel. Manaka-naka, mangingiti siya at dadamahin ang mga labing hinadka ni Brylon pagkawayayakapin ng isang malaking ulan. Brylon, nagkakagalito rin kaya ngayon? Tanong ng isip niya, hindi ka rin kaya makatulog? Nakapila pa lang sila sa harap ng flagpole kinabukasan, ay madalas nang mahuli ni Molly na pangiti-ngiti at pakindat-kindat sa kanya si Brylon. Iniiwasan niyang mapatingin uli rito bago pa may makapuna sa mga klase sa ginagawa ni Brylon. Nang papasok na sila sa klase, ay sinadya niyang mapasabay dito. Tigilan mong ginagawa mo. Halos pawulong lamang nasabi niya. Ang alin? Takang tanong ni Brylon. Ang pakindat-kindat at pagpapahalatang may nabago na sa relasyon natin. Talaga namang meron na. Nobya na kita ngayon at nobya mo na ako. Ayokong may makaalam. Kumilimlim ang anyo ni Brylon. Baka makarating sa mga parents ko. Problema. Bahagyang umaliwalas ang mukha ni Brylon. Sigurado kang sila ang inaalala mo. Tanong nito. At sino pa? Yung kayo nakasama mo noon sa party. Muntik na siyang matawa. Pero hindi niya sinabing kinakapatid niya si Rick. Mapapahiya siya ng todo kay Brylon. Sa halip ang sinabi lang niyan ay, wala yun. Sutor lang yun pero hindi ko pa sinasagot. Anong hindi pa? Ang lagay ay posible lang sinagot mo. Nagkibit siya ng balikat pero umitid. Napayapa ang loob ni Brylon. Okay, ang sabi. Kung gusto mo yung sekreto natin ay payag ako. Pero in the meantime lang ha. Kapag kailangan nang i-open natin, ay i-open natin ha. Okay, nasisiyang sabi niya. Regular na siya kung ihatid ni Brylon tuwing hapon. Kapag uwian ay may kasunduan na silang maghihintay ito sa isang tindahan sa tagiliran ng school at doon siya pupunta para walang makakita sa kanila sa kaeskwela. Sa halip na mag-tricycle, nilalakad na lamang nila ang pauwi para tumagal ang pag-uusap nila at pagkakasama. Pareho silang kontento na kahit ganun lamang. Minsan pa ngay kung ano-ano lang ang kanilang pinag-uusapan. Kapag tapos na ako ng engineering at may maganda ng trabaho, ibibili kita ng ganyan kagandang bahay. Parang nangangarap na sabi ni Brylon. Minsan dumaraan sila sa tapat ng isang magandang bungalow na nasa gitna ng isang maluwang na bakulan. Yung niliregalo mo sa akin? Tanong niya. Siyempre, dahil magiging misis naman kita. Bagyang nakiliti ang puso niya, pero hindi siya nagpahalata. Sa halip na kangiting umirap siya, na hindi po mga tiyak kung makakagraduate ka, sabi niya. Makakagraduate. Inspired yata ako ngayon sa pag-aaral. And as long as I have you, alam kong magiging inspirado ako. Kahit hanggang college. Napatitig siya kay Brylon. Damang-dama niya sa pagbasa sa anyo nitong katapatan. Parang ang puso na niya ang nag-utos na hawakan ng isa nitong kamay. Yes, Brylon, sabi niya. Magpapatuloy ang relasyon natin hanggang college at maging hanggang makatapos tayo. Nakangiting pinisil ni Brylon ang kamay niya. Pag-uwi, bumiti na sa pagkakahawak niya. Malapit nang sa inyo, ang sabi. Baka matanong tayo ng mami mo. Dumating na sila sa hangganan kung saan lang siya pwedeng ihatid ni Brylon. Huminto ito sa paglakad at tininta ng pagpapatuloy niya. See you tomorrow, sabi niya habang kumakaway dito. Saan ka mo sa Batangas? Tanong niya kay Maricar. Sa Matabungkay, sabi ni Maricar bago kumagat sa hawak na hamburger. Vacant period nila noon at sa kantina sila nagpapalipas ng oras. Pinag-uusapan nila ang napipintang excursion ng buong school bago magsara ang klase. Kailangan kompleto tayo ha, sabi ni Richie. Siyempre naman, ani Christine. Pero isasama ko si Joey. Kasi pwede naman daw magsama ng tagalabas. Basta lang ipagbabayad. Siyempre, sabi ni Christine. Parang nahuhulaan na ni Molly na sasama rin si Brylon. At sa pagkakataong iyon, mahihirapan na siguro silang ikaila na magnobyo sila. Anyway, parang okay na rin sa kanya. Maaari namang ipaalam nila yon sa mga kaklase nang hindi makakarating sa mami niya. Saka magsasara naman ang klase. Malaman man ng mga kaklase niya na magnobyo na sila ni Brylon, ay malamang na hindi naman nila kaklase ang ngayon sa susunod na taon. Ikinubli niya ang ngiti nang maisip na magugulat iyak ang barkada niya sa celebration nila ni Brylon sa Matabungkay. Bumili na ako ng ticket para sa ating dalawa. Sabi ni Brylon isang hapong naglalakad sila pa uwi. Huwag ka nang bumili ng para sa'yo. Anong sinabi mo kay Ma'am kung bakit dalawang binili mo? Wala, hindi naman nagtanong eh. Akala siguro tagalabas ang isasama ko. Huwag ka nang magdala ng baon, sabi niya. Ako nang bahala sa pagkain. Ang gusto ko'y magkatabi tayo sa bus ha. Malayo ang sagot na sabi ni Brylon. Sabi na nga ba niya, naisip niya.
Hindi napapayag si Brylon na magkunwari pa rin silang hindi magnobyo. Sige, sabi niya. Sasabihin ko na sa barkada. Parang hindi makapaniwala si Brylon sa narinig. Titig na titig sa kanya. Ang kulit mo kasi. Nakatawang sabi niya. E di ipalam na nga natin. Sa tuwa ay nahawakan ni Brylon ang isang kamay niya kahit noong malapit na sa kanila. Parang tinakasan ng kulay ang mukha ni Molly nang matanaw sa mayigit ang mami niya. Walang kangiti-inting nakatingin sa kanila. Lalapit ba ako? O ano? Nababahalang tanong ni Brylon nang makita ang pagkatigalgal sa kanya. Umalis ka na lang. Sabi niyang halos pahablot na binawi ang kamay. Nakakahiya. Baka sabihin ng mami mo na hindi ako makaharap sa kanya. Hindi na niya inintindi si Brylon. Nagmamadali siyang lumakad palapit sa ina. Matalimang tingin isinalubong nito sa kanya. Good afternoon ho. Sabi ni Brylon na sumunod pala sa kanya. Ikaw pala, Brylon. Laging mali ang pagtansya sa oras. Formal na sabi ni Aling Ludi. Good evening na dahil alos 6:00 na. Napipilan si Brylon. Ikaw, Molly, gusto kong makausap sa loob. Ani Aling Ludi na tumulikod na. Panay ang sanyas niya kay Brylon na umalis na nang humakbang siya pasunod sa ina. Parang napipilitan lang na umalis si Brylon. Di tama nga pala ang sabi ng bisita natin sa loob. Halatang pinipigil lamang ang galit na sabi ni Aling Ludi. Nang magkasabay sila sa paglakad. Sino mong bisita? Kaklase mo, yung inagawan mo ng nobyo. Natigilan siya. Ano ba ang pinagsasasabi ng mami niya? Napagda siya nang makapasok sa pinto at makita si Sabrina na nakaupo sa sopa sa salas. Nagpapahid pa ito ng luha ng abutan nila. Tumayo ito pagkatanaw sa kanila. Siyang sinasabi ko, sabi ni Aling Ludi na itinuturo si Sabrina. Nadarito siya noong party mo, diba? Bakit ho narito ngayon? Bagamat nagkakaideya na sa dahilan, ay tanong pa rin niya. Sa akin nakikiusap na pagsabihan ka. Pagsabihan ng ano, mami? Ang layuan mong nobyo niya, si Brylon. Nakikita ko kayo palagi at alam ko na aagaw mo ng atensyon niya. Ani Sabrina na pahikbi-hikbi pa. Hindi mo naman nobyo si Brylon na. Aniyang napasugod ng lapit dito. Bagyang napaurong si Sabrina. Ikaw ang nagsabi sa akin noon na may nobyo na yung Brylon na yan. Ani Aling Ludi na napasunod sa kanya. Sinabi ko lang yun, mami. Baling niya sa ina. Pero hindi totoo yun. Walang nobyo si Brylon. Meron, ako. Matigas na sabi ni Sabrina. Nagsisinungaling ka. Galit na baling niya rito. Ang sabi ni Brylon, ni hindi ka niya niligawan. Hindi nga, pero may usapan na kami. May dinukot sa bulsa ng palda si Sabrina. Parang nanlamig ang buong katawan ni Molly nang makita ang kahon ng bracelet. Ibinigay niya sa akin to. Ang sabi ni Sabrina na ipinakita sa kanila ang laman ng kahon. Tumambad sa kanila lalagyan ng bracelet. Kahit hindi niya yun imbestigahan, halos natitiyak na ni Molly na iyon din ang ibinigay sa kanyang bracelet ni Brylon. Hindi siya maaaring magkamali. May kinuha sa ilalim ng bracelet si Sabrina. Maliit na papel na may nakasulat. Kay Aling Leo din ito iyon ibinigay. Binasa ng ginang ang nilalaman ng sulat. Matigas ang anyo nito nang ipasa iyon sa kanya. Basahin mo, ang sabi. Bahagyang nanginig ang mga daliring inabot niya ang sulat. Kahit hindi pa niya nababasa iyon, ay alam na niya kung ano ang nilalaman niyon at hindi siya nagkakamali. Ganoon din ang pagkakasulat sa papel. Paras nang ibinigay sa kanya noon ni Brylon. If you get this, lamurin ako at magsyota na tayo. If you don't want, then just return this to me. Hindi ko ho yan ibinalik sa kanya, sabi ni Sabrina kay Aling Ludi. Katunayan na nasa aking Panginoon. Itinago ko pares na gusto niyang mangyari. At kung hindi pumasok sa eksena si Molly, okay na kami ni Brylon. Nagbago lang siya nang magparamdam si Molly na may gusto siya sa nobyo ko. Parang gusto niyang sabunutan si Sabrina sa gustong palabasin. Pero napigil siya ng matalim na ng uusig na tingin ng ina. Hindi totoo yung sinabi ni Sabrina na yun, Daddy. Halos paiyak nang sabi niya nang gabing kumprontahin siya ng ama. Alam niyang pagdating pa lamang nito buhat sa City Hall kung saan ito namamasukan ay sinabi na ni Aling Ludi ang tungkol sa nangyari kanina. Kahit man lang ang ama, gusto niyang mapaniwala na hindi siya nagparamdam kailanman kay Brylon. Nakusa siya nitong niligawan. Hindi nga lamang niya sinabi na siya ang una tinong pinagbigyan ng bracelet. Masyadong makasisira yun sa image ni Brylon. At kahit naman napatunayan niya ang pagka-two-timer ito, ayaw din niyang masira ang image nito sa kanyang magulang. Okay. Malumanin na sabi ni Mang Jose na sumulya pa sa may pinto ng kusina. Nangangamba marahil na biglang sumulpot si Marty at mapakinggan ang usapan nila
kahit inutusan na ito ni Mang Jose na manood ng TV sa silid nito. Ayaw ng daddy nila makamalay si Marty sa pinag-uusap nila. I believe you okay, sabi nitong nakatingin sa kanyang mga mata. Sumunyap ito kay Aling Ludi na katabing nakaupo ni Molly sa isa pang dining chair. But, sabi uli ni Mang Jose na bumaling na naman sa kanya, palagay ko'y may isa rin namang totoo ang sinabi ni Sabrina na iyon. Brylon gave her that note and bracelet. Napatangusin niya. Paano niya makukontra iyon gayong alam na alam niya ang totoo? And to me, hindi maganda sa tingin ko ang ganun. Una na ang klase ng pagpapasagot niya sa isang babae at pangalawa, ang pagtalikod niya roon ang makakita ng iba. Wala sa loob na naipahid niya ang isang kamay sa pisngi. Hindi niya namalayang nabalasa na pala iyon ang luha sa pagkakayok-kuyoko niya. I only want the best for you. Masuyong sabi ni Mang Jose na itinasang baba niya para makatingin dito. Ito ang nagpahid ng luha niya. Nang makitang umiiyak siya, and I think that boy is not the best, Daddy. Yes, I know, may pagtingin ka sa kanya. Pero paano matatanggap ang isang lalaking ganun? Andotik na hindi pa kayo mag-asawa. Baka pagdating ng araw ay pakiyakin ka lamang niya. Hindi maganda sa isang lalaki na nagbibilang ng nobya, anak. Napayuko siya. Be thankful na nakilala mo siya hanggang maaga. Ani Mang Jose na tumayo na. Madaling kalimutan ang ganong klaseng lalaki, anak. Igawa mo nga ako ng kape, uy. Kaswal na sabi nito kay Aling Ludi nang patalikod na. May lalamayin lang ang trabaho sa kwarto. At ikaw, Molly, baling nito sa kanya. Matulog ka na at may klase ka pa bukas. Mabigat ang kaloobang tumayo siya. Gusto mo ng gatas bago ka matulog? Malumanay na tanong ni Aling Ludi. Tumingin siya sa ina. Ikinurap-kurap niya ang mga mata na nagbabantanan namang lumuha. No, Mami, sabi niya. Thanks. Bakit at paano yun nagawa sa kanya ni Brylon? Tanong ng isip niya habang patuloy na lumuluha sa gaigaan ng gabing iyon. Ang kapal naman ito para gamitin ng isang gimmick sa dalawang babae. At magkaklase pa. Akala ba ito'y walang tsansang mabubuko ito? Hindi na ba ito nakaisip ng ibang paraan para pasagutin si Sabrina? O baka naman ang hihinayang sa bracelet kaya ginamit na rin sa panliligaw sa iba? At kung nobya na pala nito si Sabrina, bakit binalikan pa siya? Ibig sabihin na mamangka pala ito sa dalawang ilog sa isang pagkakataon. Isipin na lang na tangay siya. Akala niya napakatapat sa kanya ni Brylon. Di pa nga pangarap pang ibibili siya ng bahay kapag nagkatuluyan sila. Puro kasi nangaluyan lamang pala ang lahat. At gusto pang silang magka-partner sa excursion na. Plus makikita nito kung paano siya gumanti. Bakit namumugto ang mga mata mo? Nag-aalalang tanong ni Brylon kinabukasan. Parang sadyang siyang inaabangan sa git. Itanong mo ka kay Sabrina sa loob-loob niya. Alam niya kung bakit. Pero ibang isinagot niya. Napagalitan ako ng mami, sabi niya. Dahil sa akin, nag-aalalang sabi ni Brylon. Dahil kahapon. Oo, dahil sa'yo, sabi uli ng isip niya. Pero hindi dahil lang sa nakita kahapon. Pero iba uli ang sinabi ng labi niya. Ayaw niyang makikitang inihahatid mo ko. Lumungkot si Brylon. Paano? Ang sabi. Huwag mo na akong ihatid. Napatitig sa kanya si Brylon. Waring gustong tumutol. Kung hindi lang niya alam ang totoo, marahil ay naaawa na siya rito. Pero dahil alam na nga niya, ang bumangon sa dibdib niya ay galit. Kay galing nga arte ng lalaking ito. Naisip niya. Napansin niya nakatingin sa kanila si Sabrina buhat sa kinaroroonan nitong grupo. Sige na, sabi niya. Baka lalo akong mapagalitan kapag may nakapagsabing kausap ng kausap ka sa akin. Tinalikuran niya si Brylon. Pinilit niyang iwasan si Brylon ng mga sumunod na araw. At dahil naiintindihan nito ang sitwasyon niya, hindi ito gaanong nagpupumilit na magkausap sila. Hindi na ito nagpilit na maihatid siya. Pero isang hapon ay nilapitan siya nito. Pasasamahin ka pa rin ba ng parents mo sa excursion? Tanong nito. Oo, simpleng tugon niya. Nagliwanag ang mukha ni Brylon. Sa Sunday na yun, anito. Alam ko, see you. Minsan man sa buong maghapong inilagay nila sa beach, hindi nagtangka si Brylon na lapitan siya. Para pang pinipiling lumayo kung saan man sila mapupwesto ni Rick. Si Sabrina naman ay panayang dikit dito at waring ipinakikita sa kanyang paglalambing kay Brylon. Hindi na nahiya, naisip niya. Kita na ang singit sa kaiksian ng short na suot. Bakit kaya hindi na lang nag-bathing suit? Total naman ay halos luwarin ng dibdib dahil sa lalim ng ukab ng blouse. Siya naman ay katamtaman lamang haba ng short. Gayon man ay marami pa rin mapapalingon dahil maputi at makinis ang bahaging inililitaw niya. Do you still want him jealous?
Tanong ni Rick habang kumakain ng pakwan pagkagaling nilang paglangoy. Nasa ilalim sila ng inupahang hat na pinagsasaluhan nila ni Maricar. Ang mga baon nilang pagkain ay pinagsama-sama nila sa ibabaw ng mesa. Wala halos alis sa tubig ang mga kasama niya kahit nang tumirik at bumaba ang araw. What makes you think that I changed my plan? Tanong niya kay Rick sabay ngiti rito ng matamis. Paglingon niya sa kinaroro ang hat ni Brian ay huling-huli niyang nakatingin ito ng matalim sa kanila. Hindi pansin si Sabrina na humihila rito para maglangoy sila. Bigla nitong iniiba ang tingin ng mahuli niya. Parang galit na hinagilap ang bote ng alak sa ibabaw ng mesa at nagsalin sa baso. Alak? Umiinom ng alak si Brian. Lumapit ang dalawa pa nilang kaklase na galing sa paglangoy. Naglagay din ang mga ito ng alak sa baso at uminom. Naisip niya ngayon marahil ang may baon ng alak na nakiinom lang si Brian. Imposibleng maghanda ito ng ganong inumin, ngayong alam nito na sila ang magkakasama. I thought maybe naaawa ka na sa kanya. Anirek na tumingin kay Brian. He has been drinking since we arrived. Napatitig siya sa kinakapatid. Inoobserbahan ba nito si Brian? Kaya alam na umiinom na ito kanina pa. Bayaan mo siya kung gusto niyang maglasing. Pabali walang sabi niya. Tena na, maglangoy ulit tayo. Maglangoy, hindi ka naman makasabay. Nanunod yun ang sabi niya rin. Tituruan mo ako. Sigaw niya habang tumatakbo patungo sa tubig. Alam niya sinusundan siya ng tingin ni Brian. Sinusundan ng galit na tingin. Maya-maya lamang ay nalis na sa isip si Brian at ang pag-inom ginagawa na nito. Masaya pa siyang nakikipagsabuyan ng tubig kina Rick at sa mga barkada. Pati ang nobyo ni Christina si Joe ay nakihalo na sa gulo. Napapatingin nga ang ibang kasamahan nila nakalat-kalat sa tubig. Maya-maya ay bigla na lamang may sumigat. Boses ni Sabrina. Si Brian nalulunod. Tulungan ninyo. Sinundan niyo ng pagkahaba-habang tili ng babae. Hindi niya alam kung sino ang unang tumulong kay Brian. Alam niya isa siya sa mga agad tumakbo patungo sa kinaroroan nito nang maiahon sa pampang. Anong nangyari? Anong nangyari? Halos maiiyak ng tanong niya habang sumisiksik patungo sa kinadadapaan nito sa pampang. Binibigyan ng first aid ng isang lalaking teacher si Brian. Itinihaya ito at pinapampang tiyan nito. Nanatiling walang malay si Brian. Kung bakit kasi lumayo ng gusto sa grupo eh. Narinig niyang sabi ng isa sa paligid. Oo nga, sagod ng isa pa. Nakainom pa pala. Yumuko ang lalaking teacher para salinin ng hangin ng bibig ni Brian. Come out of it, Brian. Lihim na dasal niya. Parang binabayo ang dibdib niya sa kaba. Ilang pampasatiyan ni Brian at natauhan na ito. Nag-uubong napaupo at inilabas ang mga tubig na nainom. He's okay. Tuwang sabi ng teacher. Palakpakan ng mga nasa paligid. Pero kailangan pa rin matingnan siya ng isang manggagamot, sabi ng advisor nila na babae. Inalalayan ng lalaking teacher si Brian para madala sa isa sa mga bus. Gusto niyang humabol at sumama, pero natigilan siya nang makitang nakailalay si Sabrina kay Brian. Iniwan siya nito ng isang nagbabantang tingin. Natigilan si Molly sa kanatatayuan. Nalaman niya na iwan si Brian sa isang pagamutan sa Batangas. Ang advisor nila ang nagbigay ng consent. Pupuntahan na lamang di umano ng mga magulang ni Brian at ihahad sa nasabing pagamutan. Ang mga ito na ang magpapasya kung ililipat sa kabanatuan o hindi si Brian. Lambot na lambot ang pakiramdam ni Molly habang sabay at sakay ng bus pa uwi. Hindi dahil sa pagod sa maghapong paglangon, kundi dahil sa nangyari. Hindi niya inaasahan ang aksidenteng yun. Aksidente nga kaya ang lahat. Naisip niya. Hindi kaya sinadya ni Brian maglasing at magpakalunod dahil sa sama ng loob sa kanya. Pero nagawa lamang niyang pasakitan ito dahil masama rin ang loob niya. Kung kinomprompta na lamang niya ito nung malaman niyang tungkol kay Sabrina, naisip niya. Disan sana hindi na sila umabot sa ganito. Hindi aasa si Brian na silang magka-partner sa outing na ito. Hindi na niya kakailanganin gamitin muli ang kinakapatid sa pagpapasakit dito. At hindi maglalasing si Brian. Hindi magmumuntikang malunod. Hanggang ngayon parang kinikilabutan pa rin siya kapag naiisip na posibleng mamatay si Brian dahil sa kanya. Napayupyup siya sa unahan ng kinauupuan nila. Nagiinit ang kanyang mga mata at para siyang maiiyak. Matulog ka na. Tanong ni Rick. Oo, sabi niya kinukontrol ang tinig. 3 araw na absent si Brian sa eskwela. Balita niya na sa bahay na ito nagpapalakas na lamang. May mga klase siyang dumalaw na rito ngunit hindi niya magawang sumama. Nag-aalala siyang masama pa ang loob sa kanya ni Brian o galit pa ito. Baka makasama lang ang kalagayan nito kapag nakita siya. Isa pa si Sabrina na lagi niya nagbabanta ang tingin sa kanya. Tingin niya alam nitong siya ang dahilan kung bakit naglasing si Brian at
at dumako sa malalim na bahagi ng tubig. Ika-4 na araw na absent si Brylon nang di niya mapaglabanan ng damdamin at lakas loob na pinuntahan ito sa bahay. Sinadya niya ang huwag ipaalam sa barka na nadadalaw siya kay Brylon. Alam niya, magkakaroon sila ng komprostasyon ng dating nobyo. Ang ina ni Brylon ang nagpatuloy sa kanya. Ito pa nga ang naghatid sa kanya sa may swing sa tagiliran ng bahay kung saan naroon daw si Brylon. Tansya niya ay matanda lang ng ilang taon ang mami ni Brylon kaysa mami niya. Malambot din ang bukas ng mukha nito at tipong mabait. Tuwang-tuwa nga ito nang magpakilala siya. So ikaw pala si Molly. Nakangiting sabi nito nang patuloy siya sa salas. Kilala niyo ho ako. Takang sabi niya, paano hindi madalas kang mababanggit ni Brylon? Saka tinutukso siya madalas ng kapatid na si Lilith. Dead na dead daw sa iyo ang kuya niya. Parang napapahiya siya kahit nakangiti ang ginang. Para palang sa bahay nilang lagay ni Brylon dito. Sa kanila ay si Marty ang nambubus ka sa kanya. Ang kabihiban nga lamang, ang mami ni Brylon ay waring boto sa kanya. Sa kanila ay batsyad si Brylon sa mami at daddy niya. Dahil sa kagawa-gawa na rin niya. Napabuntong hininga siya habang palapit na sila sa may swing. Once and for all, maglilinawan sila ni Brylon. Para magkahiwalay man sila ng landas, ay magkakaintindihan naman sila. Nakatadit sa kanila ng matanaw niya. Waring nakatanaw sa wala. Ang bakod na natatamna ng mga halamang namumulaklak ang tinitingnan nito. Brylon, may bisita ka anak, kaklase mo. Lumingon si Brylon. Kitang-kita niya ang lungkot sa anyo nito. Lungkot na napalitan ng panggigilalas ang makita siya. Panggigilalas na may kalangkap na tuwa. Pero agad din yung napawi at waring kinontrol ni Brylon. Lumapit siya sa gilid ng swing. Kumusta ka na? Kinakabang sabi niya. Heto buhay pa rin. Walang siglang tugon ni Brylon. Kukuha ko lang kayo ng maiinom ha, sabi ng mami ni Brylon na tumalikod na. Naupo siya sa katapat na upuan ni Brylon, bahagyang nagsway ang swing. Sinalubong ni Brylon ang tingin niya, walang panghimi. Manapay may halong panambat. Naaksidente ka lang ba ng pinulikat noon o sinadya mo? Importante ba sa'yo yun? Matigas na tanong ni Brylon. Ang tingin ko wala ka ng panahon sa iba dahil may all-eyed ka ron na kasama mo. Binanggit ni Brylon ang dalawang huling kataga ng may diin. Si Kuya Rick, kinakapatid ko. Kumunot ang noon ni Brylon. Gumaganti lang ako kaya pinalabas kong maliligaw ko siya. Kaya binaliwala kita nung mag-excursion tayo. Pero bakit? Ditong tanong ni Brylon na lumipat sa tabi ng kinauupuan niya. Nasaktan ako sa ginawa mo. Ano bang ginawa ko? Naguguluhan pa rin sabi ni Brylon. Ang alam ko ipinagreserba lang kita ng upuan sa tabi ko. Umiling siya. Hindi iyon. Ang tungkol kay Sabrina. Pinaupo ko lang siya sa tabi ko nang matiyak na hindi ka tatabi sa akin. Ayoko namang magbukang tanga na reserba na wala naman pala. Noong makita tayo ng mami, noong ihatid mo ako, nasa amin pala si Sabrina. Pagkukwento na niya para maliwanagan si Brylon. At anong ginawa sa inyo? Nakikiusap sa mami ko. Napakiusapan akong layuan ka. Namangha si Brylon. At bakit niya gagawin yun? Takang sabi niya. Kahit ako gagawin ko yun kung mahal ko ang nobyo ko. O hindi naman kami magnobyo. Napayoko siya. Umiling. Brylon, please, huwag ka na sanang magsinungaling this time. Nagpunta na nga lang ako rito para magkaintindihan tayo. At gusto ko talagang magkaintindihan tayo. Galit nang sabi niya sabay hawak sa mga balikat niya. At hinirap siya rito. Concerned dito ang happiness ko eh. Ano yung sinasabi mong nobya ko sa Sabrina? Yun ang sabi niya sa akin. Sa amin ng mami ko. Katunayan niya ipinakita pa niya ang bracelet na ibinigay mo sa akin. Na ibinigay mo pala sa kanya. What? Napapantastiko ang sabi ni Brylon. Nasa kanya yun. Siya naman ang nagtaka. Hindi mo ibinigay sa kanya. Of course not. Nakapalagay pa nga raw ng note na ibinigay ko sa'yo. Bakit ko yun ibibigay sa kanya? Ipinakita nga niya ang sulat. And we thought, I know what you and your mom thought. Nailing na sabi ni Brylon. Bakit ginawa iyon ni Sabrina? Binitiwan sila ni Brylon at saglit itong nag-isip. Isa lang ang dahilan. Mahal ka niya. But using a trick like that, akala siguro layuan lang kita dahil magagalit ako. Which is what I did. Kung hindi ka lang na-aksidente, ay hindi ka makikipag-usap sa akin, ganon. Titiisin ko na lang sana hanggang matapos ang klase at magkahiwalay tayo. Just try it. Waring nagbabanta si Brylon na dumikit sa kanya sa kinauupuan. Kung alam mo lang kung paano munti ko nang hamunin ng suntukan yung kasama mo nun sa excursion. Pero naisip ko lang na mahal mo siya at parang ikaw pa rin ang sinaktan ko.
Hindi siya tumutol ng hawakan ni Brylon sa kamay. Pero paano napunta kay Sabrina ang bracelet? Tanong niya. I don't know. Ani Brylon nagkibit balikat. Noon sigurong madalas kaming mag-rehearse ng Florante at Laura. Iniiwan namin ang mga gamit namin sa isang tabi. Nasa mga gamit ko ang bracelet na ipinakuha ko kay Richie Lynn. Napabuntong hininga siya sa kaligayahan. Hindi naman pala two-timer si Brylon after all. Siya lang talagang mahal nito. Hindi magkakatotoo ang hula ng daddy niya. Napaiiyakin siya nito balang araw. Mas malamang na natupad ang pangako ni Brylon na isang maligayang hinahanap para sa kanya. Kailangan magpaliwanag ka sa mga mami ko bukas na bukas din kung kaya mo nang lumakad. Sabi niya, anong kung kaya? Kayang-kaya ko na. Ngayon pang dinalang mo na ako. Depression lang naman pala ang dahilan kung bakit parang hinang-hina pa ako. Ngayon ay parang ang lakas-lakas ko na. Gusto kong maklear ang image mo sa parents ko. Gusto ko rin yun para wala silang maipintas sa'yo. Pero ang hula ko, hindi pa rin sila papayag na makipagnobyo ako this early. Then we'll just keep our love a secret hanggang makatapos tayo pareho sa pag-aaral. Ang importante lang naman, yung tayong nakakaalam ng feelings natin para sa isa't isa. Talaga, makakatiis ka. As long as I know that you love me. Hinalikan na sana siya ni Brylon sa kamay niya, pero bigla niya yung hinila nang makitang palapit ang mami ito. Dalang 2 baso ng juice sa isang tray. Take a good look at her, ma'am. Sabi ni Brylon sa ina habang iniaabot ang mga baso na pampalamig. Bakit? Nagtataka ang ulit na kangiting tanong ng Gina. Basta, I just want you to remember her face. Batang ito, oo. Puro kalukuhan. Kahit hindi ko tutigan si Molly, hindi ko na malilimutan ang mukha niya. That's good, ma'am. Makahulog ang sabi ni Brylon na nagngingiti. That's good. Naiiling na lumayo na ang ginang. Titingnan ko lang ang niluluto ko ang sabi. I have to go. Sabi niya kay Brylon nang mapangalahati na ang iniinom na orange juice. Nakahinahanap na ako sa amin. Tumayo si Brylon. Ihahatid kita. Ngayon ko nakakausapin ang mga parents mo. Bukas na lang. Baka, I told you malakas na ako. Bago niya napigil si Brylon, ay nakatayo na ito at ang mamadaling tumakbo papasok sa bahay. Magbibihis lang ako ang sabi. Wala pang 10 minuto, ang nakaraan ay bumalik na si Brylon. Bihis na ito ng panlakad. Tena ang sabi. Tumayo siya at bumaba ng swing. Hinalalayan si ni Brylon. Before we go, I have something to give you. Anito na may dinukot sa bulsa. Singsing ang inilabas ni Brylon buhat sa bulsa. Tingin niya ang tigong ginto. May initial ko ang loob niya. Inangat ni Brylon ang kaliwa niyang kamay. Isinuot sa kanyang palasing-singan ng singsing. As a token of my love, nagniningning ang mga matang sabi nito. If you keep this, that means you're going to marry me someday. If you don't want to, then just simply return it to me. Naiiling na inilis niya ang daliri, ang singsing. Napamaang si Brylon. Ang dami mo talagang gimmick, oo. Natatawang sabi niya habang hawak ang singsing. Isusoli mo sa akin. Natitigilang tanong ni Brylon. You don't want to be my wife someday? I want to. Nakangiting sagot niya. Kaya nga itatago ko ito sa isang lugar na natitiyak kong hindi talaga mawawala. Saan? Takang tanong ni Brylon. Inilaglag niya ang singsing sa loob ng kanyang blouse sa tapat ng dibdib. Here, sabi niya. Near in my heart.